Ang binata ay dating immortal, nabuhay ng mas matagal kaysa sa oras, ngunit sa huli ay pinili niyang wakasan ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Sa pagitan ng hangganan ng buhay at sa kabilang mundo, hindi niya pinili ang kapangyarihan, kundi ang pagiging isang tao. Habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan, ang tanging natitira ay ang pangako na hahanapin niya ang babae sa susunod na buhay. Ngunit magkikita ba talaga sila o ito ay isa lamang panalangin na lumulutang sa ikot ng karma? Si Goblin ay isang bihasang mamamatay halimaw mula pa noong simula ng panahon na nag-iisang pumatay ng hindi mabilang na mga kakaibang hayop. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng utos ng kanyang ama-amahan at ng isang hukbo, sumuong siya sa paghahanap sa huling halimaw na nagkalat pa sa lupain ng Joseon. Hating gabi, biglang lumabas ang halimaw sa anyo ng isang napakagandang dalaga na tila lumabas sa isang watercolor painting. Hindi na kailangang kumilos, isang kaway lamang niya ng kamay ang nagdulot upang magpatayan ang buong pangkat ng mga sundalo. Maging ang ama-amahan ay hindi nakatakas sa labirintong iyon, si Goblin lamang ang sapat na may kakayahan upang hindi magpagamit. Sumugod siya, kinuha ang sibat at inihagis ito ng diretsyo tulad ng isang rocket sa halimaw. Ang napakabilis na paghataw ay nagpatilapon dito palayo at naglaho sa makapal na ulap na siyang dahilan upang magising din ang mga sundalo mula sa kanilang pagkaidlip. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, binalatan ng halimaw ang marupok nitong balat at nagpakita sa orihinal nitong anyo bilang isang malaki at matipunong higante na tumatakbo na parang tangke, na sumugod patungo kay Goblin. Ang buong pangkat, nakalalabas lang sa pagkalito, ay ubos na ang lakas, iniiwan si Goblin na mag-isang humarap. Nagsimula ang labanan na ang tagumpay ay pumanig sa halimaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, si Goblin ay nabato na parang sako ng bigas at tinamaan ng gusto na halos mabilang niya ang mga bituin sa kalagitnaan ng araw. Habang mahigpit na niyakap ng malaking halimaw, si Goblin ay biglang sumunggab sa tainga ng kalaban. Ang sakit ay nagtulak sa halimaw na pakawalan siya. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon, iniunat ni Goblin ang kanyang kamay upang abutin ang espada at buong lakas na isinaksak ito ng malalim sa tiyan ng halimaw. Ang sumunod na hiwa ay mabilis na dumaan sa liig at tumama sa kritikal na punto na nagpatumba sa higante. Kahit malapit na siyang mamatay, sumigaw pa rin ang halimaw ng isang sumpa na naghahangad na hindi makakain o makatulog ng payapa si Goblin sa susunod niyang buhay. Bilang tugon, hinatid siya ni Goblin ng isa pang saksak, tinatapos ang lahat ng gulo mula sa ugat. Pagkatapos ng labanan, ang pangalan ni Goblin ay ipinagdiwang at siya ay naging isang walang talo na bayani sa puso ng lahat. Gayunpaman, sa kampo, pinaalalahanan ng Vice-General ang mga sundalo na ang halimaw ay maaaring siya. Hindi ito isang walang batayan na alinggaw-ngaw. Ang Vice-General lamang ang nakakaalam ng nakagigimbal na katotohanan tungkol sa pinagmula ni Goblin. Noong siya ay nagbubuntis, ang ina ni Goblin ay isinumpa ng isang sinaunang nilalang na tinawag na immortal na bungasan. Sa matinding takot, sinubukan niyang ialay ang kanyang sarili sa isang tatlong mata na halimaw, umaasang kakainin nito silang dalawa upang maputol ang kamalasan. Ngunit ang halimaw ay tumingin lamang sa kanya at umalis na tila hinahamak at ayaw kumain. Dahil sa itinuturo ng mga taga-nayon bilang isang nagdadala ng masasamang espiritu sa nayon, ang walang magawa na ina ay walang pagpipilian, kundi ang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbitay sa isang sanga ng puno. Ngunit sa kabalintunaan, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay isinilang pa rin at mukhang malusog, na para bang ang sumpa ay isang biro lamang. Ang ama ni Goblin ay yumakap sa bata sa ilalim ng puno, umiiyak at naguguluhan, habang ang bata ay hindi man lang umiyak, nakakaiba. Nakita ito ng shaman sa nayon at nagpahayag na ito ay isang masamang pangitain. Kaya, iginiit ng mga taga-nayon na pilitin ang ama na itapon ang bata upang hindi na ito makita. Sa paglipas ng bawat araw, ang lalaki ay minura na para bang may isang sumpa sa bahay. Nang si Goblin ay umabot sa edad na 7, hindi na nakayanan ng ama at umalis sa nayon, iniiwan ang kanyang anak na nag-iisa kasama ang mansa ng sumpa na walang gustong pasanin. Mula noon, nabuhay siya sa pag-asa sa ligaw na kalikasan, nakikipagkaibigan sa malalim na kagubatan at malamig na batis. Naghahanap ng pagkain sa araw at namamaluktot sa isang yungib upang matulog sa gabi. Pagkatapos ng ilang panahon, nang inaakala ng lahat na maayos na ang lahat, dumating muli ang kalamidad. Isang kakaibang halimaw ang lumitaw malapit sa nayon at 2 tiyuhin na matagal ng mga ngaso ang umakyat sa bundok upang hanapin ang bakas nito. Ngunit isa lamang ang nakabalik na hindi nagdala ng gantimpala kundi ng takot. Nang matuklasan niyang hindi buo ang katawan ng kanyang kaibigan, ang natitirang tiyuhin ay tumakbo pabalik sa nayon nang hindi lumilingon. Kumalat ang masamang balita, natakot ang mga taga-nayon na akala nila ay ungo ng halimaw kahit tumilaok lang ang manok. Nang gabing iyon, ang halimaw ay hindi nag-abala na maghintay ng imbitasyon. Kusang loob na bumisita sa isang bahay sa nayon at umalis pagkatapos patayin ang mag-ina. Kinabukasan, nagising ang mga taga-nayon, walang nakakaalam kung anong nilalang ang gumawa nito. Ngunit sigurado ang lahat na hindi ito dapat umiral. Sumusunod sa payo ng shaman, na sikat sa paghula ng tama minsan sa bawat isa 0 beses, agad na inakusahan ng mga taga-nayon ang binata na naugnay sa sumpa ng halimaw. Kaya, ang buong nayon, nang hindi nag-uusap, ay nagdala ng lahat ng uri ng gamit mula sa mga kutsilyo hanggang sa mga sibat at nagtungo sa bundok upang hanapin ang bata na walang kamalay-malay. Noong oras na iyon, si Goblin ay naglalakad sa gilid ng bundok, hindi alam na siya ay hinahanap na parang hayop. Pagkakita sa anino niya, hinabo ng mga taga-nayon ang natatakot na bata na tumakbo ng mas malalim sa kagubatan hanggang sa marating ang isang nagielong ilog. Maingat na inapak ni Goblin ang bawat hakbang sa yelo, nanginginig sa lamig at takot. Walang sinuman sa mga taga-nayon sa pampang ang naglakas loob na sumunod dahil sa takot na mababasag ang yelo. At gaya ng inaasahan, nabasag ang yelo, nahulog ang bata sa malamig
malamig na tubig at sa isang iglap nawala ang buong mundo sa ilalim ng nagielong ibabaw. Nang magising siya, ang unang nakita ni Goblin ay hindi apoy kundi ang mga mata ng isang kakaibang magandang babae na nagpapawala ng lamig ng taglamig. Tiningnan siya ng bata, tiningnan nila ang isa't-isa, ngunit walang sinuman ang naunang nagsalita. Mukhang nakatakas na siya, ngunit hindi pa rin naiwasan ni Goblin ang mapaglarong tadhana. Natagpuan muli ng mga taga-nayon ang kanyang kinaroroonan at sa pagkakataong ito, diretso siyang pinalibutan at dinakip. Sinubukan muling tumakas ng bata, ngunit sa huli ay nahuli pa rin. Sa gitna ng magulong pagkubkob, biglang naglabas ng kutsilyo ang isang matandang lalaking nakasuot ng pula at direktang sinaksak ang bata. Hindi inaasahan, sumugod ang magandang babae at hinarang ang saksak. Ang dugo ay nagpula sa damit ni Goblin at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiyak siya. Hindi pa rin sumusuko ang mga taga-nayon, ngunit sa sandaling iyon, isang general na nakasakay sa kabayo ang lumitaw na parang isang tagapagligtas na lumabas mula sa alamat. Sa kabila ng sigaw ng shaman tungkol sa sumpa ni Bungasan at sa kabila ng pagsisikap ng mga taga-nayon na pigilan siya, determinado pa rin siyang dalhin ang bata at siya mismo ang nagbigay sa kanya ng pangalang Goblin. Makalipas ang maraming taon, lumaki si Goblin sa hukbo at naging isang mandirigma na walang sinuman ang nangahas na maliitin. Ipinakasal din sa kanya ng general ang sarili niyang anak na babae. Iniisip na ito ang magiging simula ng isang tahimik na kabanata sa buhay. Ngunit hindi alam na hindi pa rin bumibitiw ang sumpa. Ang unang anak ay ipinanganak na walang paningin at ang pangalawa ay sandali lamang na buhay bago pumanaw. Kailangan ni Goblin na maghukay ng lupa para ilibing ang kanyang sanggol na anak at kasabay nito ay inilibing din ang isang bahagi ng kanyang puso. Ayaw tanggapin na mananatiling kontrolado ng sumpa magpakailanman, nagpasya si Goblin na magsimula ng isang paghahanap upang hanapin ang nagdala ng kapahamakan, ang halimaw na si Bungasan. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kanyang asawa, ang kanilang buhay na anak na lalaki at isang bihasang pangkat ng mga sundalo. Subalit, sa kanilang paglalakbay, nakasalubong ng grupo ang mga taga-nayon noong unang panahon. Ang mga taong dating naghabol kay Goblin at ang hindi kapanipaniwala ay, pagkatapos ng maraming taon, pinanatili pa rin nila ang parehong lipas na kaugalian ng pagpapahirap sa isang binata dahil lamang sa paniniwalang mayroon itong sumpa. Hindi matiis na makita ang pag-uulit ng kasaysayan. Kumilos si Goblin upang iligtas ang bata na parang nililigtas ang kanyang sarili noong nakaraan. Ang shaman, na naroon din na parang may kiss chip na nakakabit, ay muling nagpahayag na si Goblin ang nagdala kay Bungasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinanggi. Malamig siyang sumagot na hinihintay din niya itong dumating upang wakasan ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Ang balita ng pagbabalik ni Goblin na mailayuning patayin si Bungasan ay muling nagdulot ng gulat sa mga taga-nayon. Nag-aalala sila na kung mabigo ang pangangaso, babalik ang halimaw upang maghiganti at sino ang magdadala ng pasanin. Ang takot ay nagtulak sa kanila sa bulag na pagkilos ng ang scouting team ni Goblin ay pumasok ng mas malalim sa bundok. Biglang sumugod ang mga taga-nayon, umaasang mapipigilan ang halimaw sa pamamagitan ng pagpigil din sa taong papatay dito. Mabilis na nawala sa kontrol ang labanan sa pagitan ng mga taga-nayon at mga sundalo. Sa kabila ng kanilang mahusay na pagsasanay, nag-alangan ang hukbo ni Goblin sa harap ng galit na pulutong na may dalang maling paniniwala. Sa gitna ng kaguluhan, si Goblin mismo ang lumabas, ngunit hindi siya naglabas ng espada o nagbigay ng utos na parusahan. Ginamit lamang niya ang kanyang otoridad at ang kanyang presensya upang patahimikin ang bulag na galit. Mula sa malayo, lumitaw ang isang pulang anino. Naisip ni Goblin na ito ay siya. Ang babae na dating sumugod upang saluhin ang saksak para sa kanya ay hindi pa rin nagbago ang anyo. Walang imik, tumalikod siya at tumakbo. Nakita ito ni Goblin at humabol. Tumawid silang dalawa sa malalim na kagubatan at lumaking batis hanggang sa makarating sila sa gitna ng isang malawak na damuhan kung saan huminto ang babaeng nakapula. Napagtanto niya na ang babae na nagligtas sa kanyang buhay noon ay si Bungasan mismo, ang isinumpang mabuhay magpakailanman nang hindi tumatanda, nang hindi nagbabago, at nang hindi nawawala. Subalit, isang palaso mula sa malayo ang lumipad, sumisira sa katahimikan, at tumama sa babae. Bumagsak siya sa mga bisig ni Goblin, na para bang ang tadhana ay nagpilit sa kanilang magdikit sa sandaling iyon. Ang bise-general at ang mga sundalo ay humabol, nakita ang nasugatang babae, at walang tanong-tanong, agad siyang nag-utos ng pag-atake. Ang pangalawang palaso ay lumipad, ngunit sa pagkakataong ito, sumugod si Goblin upang saluhin, ngunit nang lumingon siya, nawala na ang babae. Lumingon si Goblin at nag-utos sa mga sundalo na umatras kaagad. Kahit walang nakakaunawa kung ano ang nangyayari, sumunod lang sila at tahimik na bumaba sa bundok. Nang gabing iyon, bago pa man mawala ang hamog, si Goblin ay nalubog sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na naligaw sa isang madilim na yungib at naroon, ang babaeng nakapula ay matagal nang naghihintay. Walang pag-aatubili, isinaksak niya ng diretsyo ang isang manipis na talim sa kanyang braso. Nagising si Goblin sa gitna ng takot, ngunit ang pilat sa kanyang braso ay eksaktong katulad ng sa panaginip. Hindi na makatulog, tahimik siyang lumabas, ngunit habang naglalakad siya sa tabi ng tent, hindi niya sinasadyang marinig ang isang bulong sa loob. Ito ang kanyang asawa at anak na lalaki. Sinabi ng bata na nararamdaman niyang hindi siya mahal ng kanyang ama dahil mula pagkabata, hindi pa siya kailanman yakap ni Goblin. Niyakap lamang ng ina ang kanyang anak at mahinang inalo, sinabing ang ama ay isang mandirigma at dahil abala sa pakikipaglaban sa halimaw, kaya madalas siyang malamig at malayo. Tumayo si Goblin sa labas ng tolda. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naiintindihan niya na siya mismo ang hindi sinasadyang nagdala ng
sumpa ni Bungasan at nagdulot ng kapahamakan sa kanyang dating tahimik na tahanan. At ngayon, ang pinakamalaking sugat ay hindi nagmula sa halimaw, kundi sa nasasaktang tingin ng kanyang anak na hindi kailanman naramdaman ang yakap ng isang ama. Hindi na naghintay ng umaga, nagpasya siyang pumunta sa malamig na yungib sa kalagitnaan ng malalim na bundok, dala ang determinasyon na wakasan ang lahat. Ngunit nang tumapak siya sa loob, hindi niya nakita si Bungasan. Sa kampo, nagkagulo na, bumalik ang babaeng nakapula upang kamustahin ang kalusugan ng buong hukbo dahil sa utang na hindi pa nababayaran kaninang umaga. Sa gitna ng lahat ng ito, sinamantala ng asawa at anak ni Goblin ang pagkakataon upang tumakas papasok sa gubat, umaasang makaligtas. Ngunit hindi maitago ng malalim na kagubatan ang kanilang anino, mabilis silang nilinis ng halimaw. Nang bumalik si Goblin sa kampo, ang lahat ay naging mga guho. Kinain ni Bungasan ang mga sundalo na parang isang buffet, habang ang kanyang pamilya ay nawala na parang hindi sila nag-exist. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakarinig siya ng isang malungkot na sigaw mula sa gubat. Sumunod sa kanyang instinct, natagpuan ni Goblin ang kanyang asawa at anak, ngunit sila ay mga walang kilos na anyo na kasing lamig ng bato. Hindi pa niya nayakap ng mahigpit ang kanyang anak sa huling pagkakataon nang biglang may isang espada ang tumusok sa kanyang likuran. Ang salarin ay walang iba kundi si Bungasan. Pilit niyang dinampot ang espada, gusto niyang gawin ang isang bagay upang maging karapat-dapat na amang naghihiganti. Ngunit labis na ang nawalang dugo sa kanyang katawan, kaya di mapait siyang pumikit at sumunod sa tadhana. Sa madaling araw, sinimula ng demonyo ang pagkuha ng esensya ng dugo mula sa kanya at iginuhit sa kanyang kamay ang isang nakatatakot na charm. Ngunit si Goblin, bagamat naghihingalo, ay muling nagmulat ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang halimaw na tila gusto niyang sunugin ang impyerno. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang ibaon ang espada sa dibdib ng kalaban. Bago maglaho, hindi nakalimutan ng demonyo na mag-iwan ng sumpa na babalik ito sa susunod na buhay upang singilin ang utang, kasama ang peklat na dulot ng espadang ito. Unti-unting naglaho si Bungasan. Sa sandaling ito, ang mga sundalong nakaligtas. Pagkatapos ng paghihiganti ng babaeng demonyo, kagabi ay lumapit sila. Nagulat dahil napuksa ni Goblin ang halimaw. Dapat malaman na sa alamat, si Bungasan ay immortal. Ngayon, binunot ng bida ang espadang nakasaksak sa kanyang katawan, lumapit at umungol habang yakap ang kanyang anak. Nag-alala ang vice-general at sinabi sa mga sundalo na si Goblin ay naging halimaw na si Bungasan na may immortal na katawan. Ang buong grupo ay sumugod at isinaksak ang kanilang mga espada sa bida. Ginawa siyang parang isang porcupine. Ngunit hindi siya nasaktan. Pinabayaan ni Goblin ang mga sundalo at pumasok sa kailaliman ng gubat. Pagkatapos, dinala ng vice-general ang impormasyon tungkol sa labanan sa general. Nagkwento siya ng kasinungalingan na si Goblin ay naging demonyo at pinatay ang kanyang asawa at anak. Nang marinig ang balita na wala na ang kanyang anak at apo, galit na galit ang general. Hinataw niya ang isang bato gamit ang kanyang espada hanggang sa masugatan siya. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ng korte ang hukbo upang hanapin ang bida. Ang ama-amahan ang nanguna sa mga sundalo, naghanap sa buong bundok ngunit hindi nakita si Goblin. Samantala, naghihintay mag-isa ang general sa ibaba ng bundok nang biglang lumitaw ang bida. Lumabas na alam ng ama-amahan na pupunta lamang si Goblin upang makita siya kapag wala na ang mga sundalo. Inamin ngayon ng bida na siya ay naging isang demonyo na bubuhay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng tao at inamin din niya na ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Ito ay dahil sa kanyang pagpupursige na hanapin si Bungasan upang sirain ang sumpa. Nagmakaawa si Goblin sa kanyang ama-amahan na palayain siya. Hinawakan ng general ang espada at hinampas, ngunit hindi niya kayang saktan ang kanyang minamahal na anak. Pinalayas ng ama-amahan si Goblin at hiniling sa kanyang huwag na huwag lumabas sa kagubatan. Sa ganitong paraan lamang malilimitahan ni Goblin ang pagpatay sa mga tao at pag-inom ng dugo. Naniniwala pa rin siyang hindi pa nawawala ang lahat ng pagkatao ng kanyang anak na kaya niyang labanan ang demonyo sa loob niya. Nangako ang bida sa kanyang ama-amahan na hindi na siya magpapakita pa. Paalis na sana siya nang humabol ang mga sundalo. Tinulungan ng ama-amahan si Goblin na harangan sila, ngunit sinaksak siya ng vice-general ng espada. Sinabi niya na ang general mismo ang nagdala ng demonyo at ngayon ay gusto pang pakawalan ito. Kaya hindi siya karapat-dapat na pamunuan sila. Nasaksihan ng eksenang iyon, gumising ang dugo ni Bungasan sa loob ng bida. Sumugod siya patungo sa vice-general, aakmang ililibing siya, ngunit nagawang pigilan siya ng ama-amahan. Inabot ng general ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang anak na sumama sa kanya. Unti-unting kumalma si Goblin at pagkatapos ay binuhat ang kanyang ama-amahan palabas ng kagubatan. Nakita ang malubhang sugat ng kanyang ama-amahan, pinaupo niya ito sa ilalim ng isang puno. Nang makita ang sugat sa katawan ng kanyang ama-amahan, sumidhi ang pagkauhaw ni Goblin sa dugo. Pilit niyang kinalaban ang demonyo sa loob niya. Nakita ang anak na kinokontrol ang sarili, nakahinga ng maluwag ang general. Gusto niyang bisitahin ang kanyang anak at apo sa huling pagkakataon bago siya pumikit. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na humihinga ang matandang general. Sa kanyang kalungkutan, inilibing siya ng bida kasama ang kanyang asawa at anak. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang shaman, lumuhod sa harap ni Goblin at nagmakaawa na patawarin ang sangkatauhan. Gusto ng bida na sabihin sa kanya ng shaman ang lahat ng sikreto tungkol kay Bungasan. Ang dahilan kung bakit immortal ang demonyong ito ay dahil wala itong kaluluwa. Ang dahilan kung bakit napuksa ng bida ang babaeng demonyo noon ay dahil ginamit niya ang sumpa. Kinuha niya ang kanyang kaluluwa at naging isang ordinaryong tao. Sa ganoong paraan, ang babae ay maaaring reincarnate at si Goblin ay nabuhay sa pagpapahirap sa loob ng 10,000 taon. Galit ang bida dahil pinili ni Bungasan na isumpa siya. Hihintayin niya ang muling pagkabuhay ng babaeng iyon upang maghiganti. Pagkatapos ng
10,000 taon, naaalala pa rin ng bida ang tagubili ng kanyang ama-amahan. Hindi siya gumalaw sa dugo ng tao, sa halip uminom si Goblin ng dugo ng hayop upang mabuhay. Iginuhit din ng bida ang larawan ng babaeng demonyo na nagbabago sa kanya bilang bungasan. Naglakbay siya sa lahat ng dako upang hanapin ang kinaroroonan nito hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki ang nakakilala sa tao sa larawan. Dinala niya si Goblin sa isang lugar, itinuro sa kanya ang isang kwadro na may larawan ng babae at sinabing pinatay niya ang babae sa kwadro. Hindi inaasahan, ang matandang lalaking ito ay isang demonyo na pinatay ni Goblin sa nakaraang buhay. Isinumpa ng mga demonyong pinuksa ng bida ang kanyang kaluluwa. Kaya, sa halip na mahanap si Goblin, natagpuan nila ang babaeng iyon at inatake muna siya. Labis itong ikinagalit ng bida nang malaman niya ito. Walang pag-aatubili, pinarusahan niya ang halimaw. Nagbabala na kung muli itong mabuhay, huwag na huwag nitong gagalawin ang babaeng hinahanap niya. Sa pagkakataong ito, nanumpa si Goblin na hahanapin niya ang babae bago ang mga demonyong iyon na reincarnate. Ginugol ng bida ang daan-daang taon sa paghahanap sa babae. Noong 2021, naging moderno ang lipunan at labis na umunlad ang trabaho ng investigador. Ang paghahanap ni Goblin ay naging mas madali, kailangan lamang niyang ipakita ang larawan. Nagawa ng investigador na hanapin ang bahay ng babae sa buhay na ito na isang inabandunang apartment building na malapit ng gibain. Dumating si Goblin na may layuning pumasok sa silid na dating tinirhan ng babae upang mag-imbestiga. Ngunit ang silid ay nakakandado at napansin ng bida na may tao sa loob. Ang taong naroroon ay ang bidang babae, si Sang-un. Siya ang dating may-ari ng bahay at ang kambal na kapatid ng babaeng demonyo na nagnakaw ng kaluluwa ni Goblin. Ang kanyang kapatid na babae ay may peklat na dulot ng saksak ng bida sa nakaraang buhay at naaalala rin niya ang lahat ng nakaraan. Kaya, palagi siyang naghahanap ng paraan upang patakasin ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan at hinahanap pa rin sila ng mga demonyo. Ngayon, umuwi ang bidang babae para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina at kapatid na babae dahil taglay niya ang kaluluwa ng bida sa kanyang katawan. Ang kapatid na babae ni Sang-un ay natagpuan ng mga demonyo. Sa oras na iyon, ang tatlong mag-ina ay nasa bahay, habang ang nakababatang kapatid ay nasa kindergarten. Gusto ng ina na harangan ang pinto para makatakas ang kanyang dalawang anak na babae, ngunit mabilis siyang pinatay ng halimaw. Ang kapatid na babae ang susunod na target upang maging dugo ng demonyo. Si Sang-un lamang ang maswerteng nakaligtas. Pagkatapos, sinundo niya at dinala ang kanyang nakababatang kapatid sa bahay ng isang kakilala upang manatili. Nang malaman na ang pamilya ni Sang-un ay nasa gulo, umayag din ang tiyahin na iligtas ang magkapatid. Bumalik sa kasalukuyan, nakita ng bidang babae na may kumakatok sa pinto at nagsimula siyang mag-alala dahil sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na sinuman ang dumating upang hanapin ang kanilang pamilya ay mga demonyo at mayroon silang parehong layunin hanapin ang kaluluwa ni Goblin sa katawan ng kanyang kapatid na babae upang maghiganti. Nagmadaling umalis ang bidang babae bago sirain ng bida ang pinto. Nang makapasok si Goblin, wala siyang nakitang sinuman sa bahay. Ngunit naamoy pa rin ni Goblin ang amoy ng tao doon. Agad siyang tumakbo palabas upang hanapin ang kotse ni Sang-un. Dumaan ito sa harap ng bida, ngunit hindi niya ito agad nakilala. Pagkatapos, umuwi ang bidang babae at mahigpit na isinara ang pinto. Kinuha niya ang telepono upang bigyan ng babala ang kanyang nakababatang kapatid na si Gobon. Sinabi niyang umuwi agad, ngunit sinabi ni Gobon na may mahalaga siyang ginagawa at ibinaba ang telepono. Tumawag ulit si Sang-un, ngunit hindi sumagot ang kanyang nakababatang kapatid. Labis itong ikinabahala niya. Kinabukasan, pumunta ang bidang babae upang hanapin ang isang lalaking nagbebenta ng antigo, tulad ng ipinayo ng kanyang namatay na kapatid na babae. Upang mapupuksa ang mga demonyong humahabol sa kanya, kailangan niyang hanapin ang espada ni Goblin mula sa nakaraang buhay. Sa tuwing nakakahanap ng matandang espada ang nagbebenta ng antigo, tinatawagan niya si Sang-un upang tingnan ito, ngunit sa bawat oras, walang kabuluhan ang pagpunta niya. Hindi ito naiiba sa pagkakataong ito. Hindi pa rin ito ang espada na hinahanap ng bidang babae. Sa kabilang banda, pumunta ang bida upang maghanap ng impormasyon sa investigador. Nakaisip siya ng isang kakaibang paraan upang mahanap ang babae mula sa nakaraang buhay ay hanapin ang mga demonyong humahabol sa kanya, tulad niya. Sa pamamagitan ng paghiling sa investigador na mag-imbestiga sa mga insidente ng pagkawala sa lugar. Nakakuha si Goblin ng impormasyon tungkol sa ilang taong pinaghihinalaan niyang mga demonyo dahil kahit na reincarnate ang mga demonyo, nananatili ang kanilang pagkauhaw sa dugo, kaya kailangan nilang kumuha ng tao upang inumin ang dugo upang masiyahan. Sa pamamagitan ng pag-focus sa mga pinaghihinalaan sa mga insidente ng pagkawala, makikita niya ang mga demonyo. Sa sandaling ito, may isang lalaking mahaba ang buhok na sinusundan ng isang binata na may puting buhok dahil pinaghihinalaan ng binata na dinukot ng lalaki ang kanyang kaibigan. Walang masyadong sinabi ang lalaking mahaba ang buhok. Binugbog niya ang binata at inihagi sa trunk ng kotse. Siya ay isang kidnapper at isa ring demonyo sa nakaraang buhay. Nang handa na ang lalaking mahaba ang buhok na paanda rin ang kotse palabas ng apartment building, biglang may humarang sa kanya. Pinahinto siya ng bida upang tanungin at nakilala niya na ang nasa harap niya ay ang taong pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Namutla sa takot ang lalaking mahaba ang buhok at sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarang siya ni Goblin. Pagkatapos, dinala siya ng bida sa bahay na dating tinirhan ng bidang babae. Dito, naamoy ng lalaking mahaba ang buhok ang isang kakaibang amoy na siyang amoy ng kaluluwa ni Goblin. Sinubukan ng bida na maghanap sa paligid at nakita ang isang hair tie. Malamang, ito ang naglalabas ng amoy ng kaluluwa. Biglang sumugod ang lalaking mahaba ang buhok at sinaksak si Goblin, ngunit agad niyang napagtanto na immortal ang katawan
larawan nito. Lumuhod ang lalaking mahaba ang buhok, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Binali ng bida ng bahagya ang kanyang kamay bilang babala. Hindi siya dapat maghanap sa babaeng hinahanap niya at kung sakaling makita niya ito nang hindi sinasadya, kailangan niyang agad na ipagbigay alam sa kanya. Hindi naglakas loob na tumanggi ang lalaking mahaba ang buhok. Kalaunan, bumalik ang bida sa opisina ng investigador. Nagmamadaling ipahanap ang babae, kapalit ng 2 purong gintong bar. Dahil sa tinging malaki ang kita, ngunit mahirap ang kaso, tinawagan ng investigador ang isang kaibigan na dating pulis at nagmungkahi ng pagtutulungan. Ang dating pulis, na walang trabaho, ay agad na nagtungo sa opisina ng investigador nang maamoy ang pera. Ngunit nang makita niya ang larawan ng taong hinahanap, nakilala niya na ito ang saksi sa kaso 15 taon na ang nakalipas. Dahil din sa kasong iyon, kaya nag-resign ang dating pulis. Dahil ang pangalang Bungasa na sinabi ng saksi ay umuukil-kil sa kanyang isip mula pa noong bata pa siya. Ang demonyong ito ang sumira sa nakababatang kapatid na babae ng dating pulis at hinahanap niya si Bungasan sa loob ng maraming taon. Balik sa kasalukuyan, tinanong ng dating pulis ang investigador tungkol sa taong umupa sa kanya upang imbestigahan ang babae sa larawan. Ngunit ito ay sikreto ng kliyente at hindi maaaring ibunyag ng investigador at itinago pa ito sa isang safe. Sinubukan ng dating pulis na pasimplihin ang password ng safe upang balang araw ay mabuksan at magnakaw. Kinagabihan, umuwi ang bida gamit ang kotse na nakuha niya mula sa lalaking mahaba ang buhok. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang ingay sa trunk ng kotse. Binuksan ang trunk, nakita niya na nakahiga pa rin doon ang binata na may puting buhok. Ginising niya ito at pinaalis. Ngayon, nakita ng binata na may puting buhok na sugatan si Goblin. Gusto niyang tumawag ng emergency upang dalhin siya sa ospital. Ngunit sinabi ng bida na hindi na kailangan. Biglang nakatanggap si Goblin ng tawag mula sa investigador. Sinabing may lead na tungkol sa babaeng hinahanap niya. Nagtatrabaho siya sa isang laundry shop sa labas ng bayan. Iniwan niya ang binata na may puting buhok at nagmadaling umalis. Pagdating sa laundry shop, tinanong ng bida ang may-ari tungkol sa babae sa larawan. Nakilala ng may-ari na ito ay ang kanyang empleyado, si Sang-un. Inihagis ni Goblin sa kanya ang isang tumpok ng pera para lamang humingi ng address ng babae. Pagkatapos, hiniling niya sa investigador na pumunta sa address na iyon upang i-verify. Ngunit medyo tinatamad ang investigador, kaya nag-Google Maps na lang siya at sinabing ito ay isang bakanting lot lamang. Walang magawa ang bida kundi pumunta at tingnan ito mismo. Hindi sinasadya, nakita niya ang isang empleyado ng laundry shop na nangangailangan ng tulong, kaya ipinakita niya ang kanyang pagiging maginoo na kanyang sinanay sa loob ng daan-daang taon. Hindi alam ni Goblin na ang taong tinutulungan niya ay ang babaeng hinahanap niya. Hindi rin nakilala ng bidang babae na ang taong nasa harap niya ay si Bungasan. Siya ay naging clumsy pa at nagkamali ulit, kaya humingi siya ng tulong sa bida sa isa pang pagkakataon. Mabilis na dinala ni Goblin ang lahat ng mga bagay sa loob para kay Sang-un bago umalis. Habang nagmamaneho, tiningnan ng bida ang hair tie sa kanyang kamay at naalala na ang babaeng tinulungan niya ay nagsuot din ng ganoong hair tie. Noon lang napagtanto ni Goblin na iyon ang taong hinahanap niya. Mabilis siyang bumalik sa laundry shop. Sa kabilang banda, naramdaman ng bidang babae ang panganib. May isang pervert ang sumugod upang atakehin siya. Isa siyang demonyo sa nakaraang buhay na sumunod sa amoy ng kaluluwa ni Goblin hanggang dito. Natumbas si Sang-un ng pervert. Malabo niyang naalala ang babala ng kanyang kapatid na babae. Hindi maaaring mamatay ang bidang babae dito. Kailangan pa niyang hanapin si Bungasan upang ipaghiganti ang kanyang ina at kapatid na babae. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naging napakalakas ni Sang-un. Binugbog niya ang pervert hanggang sa halos mamatay. Ngunit hindi pa rin siya sumuko at sumugod patungo sa bidang babae na may dalang kutsilyo. Biglang may kamay ang umalalay sa kanya mula sa saksak. Lumitaw si Goblin at itinulak ang pervert palayo. Napagtanto na wala na siyang pagkakataon na lumaban, mabilis na tumakas ang pervert. Ngayon, nakatayo si Goblin sa harap ni Sang-un. Sa wakas ay nakita na niya ang babaeng hinanap niya sa loob ng daan-daang taon. Malalim pa rin ang pagkamuhi ng bida mula sa nakaraang buhay. Isang saksak lang ng kutsilyo sa kanyang kamay ang makakatapos ng lahat. Ngunit nang makita ang pag-aalala ng bidang babae para sa kanya, nag-alinlangan si Goblin. Biglang lumitaw ang nakababatang kapatid na babae ng bidang babae. Nakilala ni Goblin na siya ang kanyang asawa sa nakaraang buhay. Tumakbo ang bidang babae sa kanyang kapatid. Natigilan si Goblin sa pagtingin sa dalawa. Paano nangyari na ang kanyang asawa ay naging nakababatang kapatid ng kanyang kaaway? Tumingin si Sang-un sa bida nang may pagtataka. Nagmamadali siyang nagpaalam at hinila ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, umuwi ang magkapatid. Agad sinabi ng bidang babae sa kanyang kapatid na mag-empake dahil natatakot siyang susundan sila ng mga demonyo. Ngayon, hindi na nakayanan ni Gubun. Pagod na ang nakababatang kapatid sa pagtatago sa loob ng 15 taon. Inakala ni Sang-un na kaya ginagawa iyon ng kanyang kapatid ay dahil sa bago nitong kasintahan. Ngunit si Gubun ay dahil sa sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya ayaw na niyang magtago pa. Iniwan na siya ng walang kwentang nobyo, at para sa mga babae, ang pag-amin na nakipagtalik sila sa isang walang kwentang lalaki bago ikasal ay lubhang masakit. Ipinangako ng bida Sang-un na aalagaan niya ang kanyang kapatid at ang dinadala niyang anak kapalit ng walang kwentang lalaking iyon. Walang idinagdag si Gubun at nagtago sa silid. Sa kabilang banda, naaalala ng bida Wan ang larawan ng kanyang asawa sa nakaraang buhay na iniisip na ang katotohanan kapatid siya ng kalaban ay isang masamang kapalaran. Wala siyang magawa kundi sumisid sa ilog at maligo para magpahinga dahil hindi rin siya maaaring maglugaw. Pagkatapos, isang tiyahin ang dumating, iniahon siya mula sa ilog at binuhat siya papunta sa kotse. Ang taong ito ay ang shaman sa nakaraang buhay na nagsabi kay bida Wan na haharapin niya ang masamang kapalaran na ito. Dinala ng tiyahin si Wan sa bahay at nagbigay ng paraan para matulungan siyang lutasin ang masamang kapalaran.
kasalukuyan. Ito ay ang lihim na pagpatay kay bida Sang-un at kunin ang kaluluwa ni Wan. Magpapalit siya kay Sang-un at magiging si Bongasa, ikukulong sa balon, pagkatapos ay muling papakasalan ang kanyang asawa sa nakaraang buhay. Magkakaroon ng mga anak at apo. Hahayaan niya ang kanyang mga inapo na magbantay sa balon na inaalagaan si Bongasa, isang perpektong hakbang na walang kapintasan. Umiti lang si bida Wan sa biro ng tiyahin dahil alam niyang ang kanyang mga anak ay magiging katulad sa nakaraang buhay na hindi mabubuhay ng matagal. Pagkaalis ng tiyahin, bumalik si Wan sa kanyang silid-tulugan at nagulat na nakatago pa rin doon ang puting buhok na bata. Nagulat siya dahil tuluyan nang nawala ang mga sugat sa katawan ni bida Wan. Ngayon, sinabi ng puting buhok na bata kay Wan ang tungkol sa mahabang buhok na lalaki na ikinulong siya sa trunk noong una. Bilang isang serial kidnapper, gusto niyang makitira kay bida Wan para magtago. Kung hindi, ipopost niya online ang tungkol sa pambihirang kakayahan ni Wan na gumaling. Natatakot si Wan sa gulo, kaya hinayaan niyang manatili ang puting buhok na bata, ngunit tinali niya ang kamay at paa nito at ikinulong sa silid. Sa kabilang banda, inatake ng berdeng ubas na demonyo si bida Sang-un habang ginagamot ang kanyang mga sugat at biglang may isang taong lumitaw. Tinawag siyang Black A ng manyak. Si Black mismo ang nag-utos sa mga demonyo na hanapin si Sang-un. Sinabi ng berdeng ubas na demonyo na nakita niya ang babae, ngunit inatake ng isang kakaibang lalaki. Alam ni Black A na ang naghahanap kay Sang-un na katulad nila ay si Bungasan. Sa oras na ito, pumayag ang dating pulis sa alok na makipagtulungan sa detective para sa sweldong $5 milyon. Binigyan siya ng detective ng numero ng telepono ng kliyente at agad na tumawag ang dating pulis. Ngunit ang sumagot ay hindi si bida Wan kundi ang puting buhok na bata. Nilinlang ng dating pulis ang bata, sinabing isa siyang delivery staff at humingi ng address ng bahay ni bida Wan. Nakalimutan ng blonde na bata ang babala ni Wan at binigay ang address. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang dating pulis. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng blonde na bata at hinalughog ang buong silid. Natagpuan ng dating pulis ang larawan ni Sang-un. Sa kanyang isip, naniniwala siyang si Wan ang salarin sa kaso 15 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, si Bungasan ang sumakit sa kanyang kapatid. Natagpuan din ng dating pulis ang isang papel na may nakasulat na address kung saan pupunta si bida Wan. Isinama niya ang blonde na bata dahil kilala nito si Wan. Sa kabilang banda, dumating si bida Wan sa bahay ni bida Sang-un ngunit wala siya. Napansin ni Wan na sinusundan ng berdeng ubas na demonyo ang pamilya ni Sang-un kaya gihinila niya si Gobon para magtago sa isang sulok. Naaamoy ng berdeng ubas na demonyo si bida Wan at mabilis na tumakas. Nagpasya si Wan na habulin siya para harapin ang panganib na ito. Kinuha niya ang bisikleta at inihagis para harangan ang daanan ng manyak. Natatakot ang demonyo at tumakbo ng mas mabilis. Hindi sinasadyang dumaan si bida Wan sa kotse ng dating pulis at mabilis siyang nakilala ng blonde na bata. Ngayon, kinorner ni Wan ang berdeng ubas na demonyo at napagtanto niyang isa siyang demonyo sa nakaraang buhay na sanay na pumatay ng tao sa ilalim ng ulan dahil mas lumalakas siya sa ulan. Ginamit ng berdeng ubas na demonyo ang tubig mula sa fire suppression system at ipinakita ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan na nanguna sa laban-laban sa alamat na si Bungasan. Isinabit ng manyak si Wan at kalmadong umalis, ngunit malaki ang kanyang pagkakamali. Hindi pa nagagamit ni bida Wan ang lahat ng kanyang lakas. Kumawala siya sa nakasabit na lubid, sumalakay at tinalo ang berdeng ubas na demonyo. Sinabi ng demonyo na kahit mag-logout siya, hahanapin pa rin ng iba si bida Sang-un. Walang kamalay-malay, lumapit ang dating pulis. Mabilis na tumakas si Wan. Naghanap ang dating pulis ngunit hindi siya nakita. Bumalik siya at tinanong ang berdeng ubas na demonyo na nilinlang siya. Sinabing gusto ni Wan na patayin si bida Sang-un na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi inaasahan, ang dating pulis pala ang amain ni Wan sa nakaraang buhay. Tila ang lahat ay itinakda ng kapalaran para makita niyang muli ang lahat. Sa oras na ito, tinawagan ni bida Wan ang detective na inupahan niya para sundan at protektahan si Sang-un. Sabi ng kabilang linya, nasa kontrol pa rin ang lahat. Pupunta si bida Sang-un sa nursing home para bisitahin ang isang kamag-anak. Biglang may isang taong lumitaw sa bintana ng kotse ng detective at sinaktan siya ng walang sinasabi. Narinig ni Wan na may nangyari sa kabilang linya at mabilis na pumunta sa nursing home. Sa kabilang banda, pumunta si bida Sang-un para makita ang tiyahin na nag-alaga sa kanya noong nakaraang taon at tinanong siya kung paano patayin si Bungasan. Dahil noong bata pa siya, nasagap niya ang usapan ng kanyang tiyahin at nakatatandang kapatid. Pagkarinig sa pangalang Bungasan, hindi mapakali ang tiyahin at agad na pumasok ang nurse upang pakalmahin siya at tulungan siyang humiga. Sa gitna ng pagkalito, sinabi ng tiyahin na gamitin si Bungasan para sirain si Bungasan. Hindi naintindihan ni bida Sang-un ang sinasabi niya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid tungkol sa pag-atake ng manyak sa kanilang bahay. Narinig din niya ang tungkol sa pagdating ni bida Wan at pagligtas sa kanya sa huling sandali. Agad na sinabi ni Sang-un sa kanyang kapatid na maghanap ng ligtas na kanlungan at hintayin siyang bumalik. Paglabas niya ng ospital, may kotse na nakaparada sa harapan na nag-alok sa kanya ng sakay. Nagpakilala ang nagmamaneho bilang isang empleyado ng insurance na gustong makipag-usap kay bida Sang-un tungkol sa insurance ng tiyahin. Gayunpaman, nakita ni Sang-un ang mansa ng dugo sa manggas nito dahil siya ang umatake sa detective at nagnakaw ng kanyang sasakyan. Dali-dali siyang tumakas at nagtago sa kagubatan habang naghahanap ang driver. Tumakbo siya patungo sa sasakyan nito na may balak na nakawin ito at tumakas ngunit dinala ng lalaki ang susi. Bumalik ang lalaki sa kotse, binasag ang bintana at kumuha ng espada mula sa loob. Ito ang espada ni Wan na hinahanap ni bida Sang-un. Lumalabas na ang taong ito ay si Black na binanggit ng berdeng ubas na demonyo. Akmang hihilahin na niya si
si Sang-un palabas ng sasakyan nang biglang sumugod ang isa pang sasakyan at bumangga kay Black na nagpalipad sa kanya ng ilang metro. Noong gabing iyon, sinundan ni bida Sang-un si bida Wan sa isang lagusan. Ngayon, sigurado na siyang si Bungasan ang nasa harap niya. Kinuha niya ang espadang ninakaw kay Black at sinaksak si bida Wan upang ipaghiganti ang kanyang ina at nakatatandang kapatid. Ngunit sinabi ni Wan na hindi siya ang nanakit sa kanyang ina at nakatatandang kapatid. Iba ang pumatay sa kanila. Noong dumating siya, nakatakas na ang pumatay. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Sang-un na si bida Wan ang pumatay dahil si Bungasan lang ang may kakayahang maging ganoon kalupit. Sa kabilang banda, isinama ng dating pulis ang manyak upang hanapin si Wan dahil sinabi nito na hinahanap ni Wan ang dalaga. Alam ng berdeng ubas na demonyo kung nasaan ang dalaga batay sa amoy ng kaluluwa. Nagtiwala ang dating pulis at sumunod sa direksyon ng berdeng ubas na demonyo. Pagdating nila, ginamit nito ang kadena para sakalin ang liig ng dating pulis na nagpabangga sa kanya sa bangin. Nang magising siya, nakatakas na ang manyak. Dali-dali siyang tumakbo palabas para maghanap. Nataranta ang dating pulis nang makita si Black na sumisipsip ng dugo mula sa berdeng ubas na demonyo. Dahil sa presyon mula kay Black, dumugo ang ilong ng dating pulis at nawalan siya ng malay. Pagkatapos, nagpatuloy si Black papunta sa kinaroroonan ni bida Wan at bida Sang-un. Agad na inutusan ni Wan si Sang-un na umalis. Alam niyang may masamang mangyayari kaya mabilis siyang tumakas. Nanatili si bida Wan, inalis ang espada sa kanyang katawan at naghanda upang lumaban. Pareho silang bungasan, ngunit mas mahina si Wan dahil hindi siya umiinom ng dugo ng tao. Sinabi ni Black na hindi siya dumating upang saktan si Wan. Dumating siya upang sirain ang kaluluwa sa loob ni bida Sang-un. Sinaksak ni Black si bida Wan at umalis. Sa kabilang banda, hindi pa nakakalayo si bida Sang-un nang humabol si Black. Ibinagsak niya si Sang-un sa lupa at akmang tatapusin na ang alitan nang biglang sumugod ang isang espada at tumagos sa katawan ni Black. Nagising na si bida Wan at hinanap si Black. Masakit na umalis si Black na nanunumpa na babalik siya sa susunod. Walang malay na nakahiga sa lupa si bida Sang-un. Naalala niya ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Hanapin ang lalaking may peklat sa kanyang kamay. Iyon ang espada na kayang sirain si Bungasan. Nagising si Sang-un at napagtanto na nakahiga siya sa mga braso ni bida Wan. Napagtanto niya na si Wan ang lalaking may peklat na binanggit ng kanyang kapatid. Nagmakaawa si bida Sang-un kay Wan na tulungan siyang sirain si Bungasan. Pagkatapos ng pakiusap, nawalan ulit siya ng malay. Nalito si bida Wan, hinihingi ng kalaban niya sa nakaraang buhay ang kanyang tulong. Pagkatapos, dinala ni bida Wan si bida Sang-un pabalik sa sasakyan. Sumugod ang puting buhok na bata, nagmamakaawa kay Wan na iligtas ang dating pulis na nakahiga sa lupa. Napagtanto ni Wan na siya ang kanyang amain sa nakaraang buhay. Inihagis niya ang telepono sa puting buhok na bata. Sinabihan niya itong tumawag ng ambulansya at kinumutan ang dating pulis. Nang dumating ang ambulansya, nagising din ang dating pulis. Dali-dali siyang tumakbo sa paligid at naghanap. Ngunit ang lahat ng bakas ay nawala, tanging ang jacket na ikinumot ni Wan sa kanya ang natira. Sa oras na ito, dinala ni bida Wan si bida Sang-un pabalik sa kanyang bahay. Gusto niya siyang saktan ngunit nag-alinlangan siya. Pagdating ng umaga, nagising si Sang-un. Nagtataka si Wan tungkol sa nakaraang buhay. Nakalimutan ba niya talaga o nagpapanggap lang siya na hindi naaalala? Matatag na iginiit ni bida Sang-un na si Wan ang espada na makakatulong sa kanyang sirain si Bungasan at maghiganti. Nagalit si bida Wan dahil wala talagang naaalala si bida Sang-un tungkol sa nakaraang buhay. Ikinulong niya siya at umalis. Hindi pa rin alam ni Sang-un kung anong nangyari sa pagitan nila ni Wan kaya kakaiba ang kanyang pag-ugali sa kanya. Sa kabilang banda, nagtatago si Gobon sa isang motel, naghihintay ng balita mula sa kanyang kapatid, nang biglang may kumatok. Nagpakilala siyang may-ari ng motel na dumating para singilin ang bayad. Maingat siyang lumabas para buksan ang pinto. Lumabas na ang tiyahin pala ito na sumunod sa sinabi ni Wan na pumunta doon para sunduin si Gobon. Dinala ng tiyahin ang nakababatang kapatid palabas para makilala ang isang matabang lalaki. Siya ay isang berdugo ng kulungan ng baboy na inupahan upang protektahan si Gobon. Pagkatapos, nagpunta silang tatlo sa palengke ng agrikultura. Sa oras na iyon, nagbigay ng abiso ang tiyahin kay bida Wan. Natapos na ang misyon na ibinigay niya. Nagpaalala si Wan sa tiyahin na ingatan si Gobon. Sinabi ng tiyahin na huwag mag-alala dahil ang mga nagtitinda ng karne doon ay mga tauhan niya. Ang pamumuhay sa kanyang teritoryo ay magpapabawas ng panganib. Ngunit kung talagang dumating si Black, baka maglaho silang lahat. Nangako si bida Wan na ayusin niya kaagad si Black para hindi na ito makapanakit pa ng iba. Sa oras na ito, bumalik ang dating pulis sa istasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kamanghamanghang bagay na nangyari sa kanya kagabi. Ngunit nang banggitin niya ang tungkol sa halimaw na sumisipsip ng dugo ng tao. Inakala ng lahat na nanggugulo ang dating pulis, kaya kinailangan siyang samahan ng hepe. Ang hepe na ito ay dating junior ng dating pulis at lumahok sa investigasyon ng kaso ng pamilya ni bida Sang-un. Ngayon, inulit ng dating pulis sa hepe ang tungkol sa kaso, na sinasabing natagpuan niya ang salarin at ang nawawalang kambal na nakababatang kapatid. Nang marinig ng hepe na sinabi ng dating pulis na ang salarin ay ang halimaw na si Bungasan, tulad ng iba, inakala niyang lasing siya at naghahalusinate. Patuloy siyang nagsalita ngunit walang naniwala sa kanya, kaya galit na umalis ang dating pulis. Sa kabilang banda, sinusubukan ni bida Sang-un na makalabas ng silid nang biglang pumasok si bida Wan at inihagis sa kanya ang isang bag ng pagkain. Nagdahilan si Sang-un na pupunta sa banyo para makalabas. Pumasok siya sa banyo at marahang pinapaalis si Wan. Pagkatapos, sinubukan ni bida Sang-un na tumakas, ngunit napansin ni bida Wan ang ingay at pumasok. Hinawakan ni Wan ang kamay ni Sang-un at binalaan siya na huwag umalis sa bahay hangga't hindi pa niya naaalala ang nakaraang buhay. Labis na nalungkot si bida Sang-un kung ano ang ginawa niya sa nakaraan para ituring siya
siya ng ganoon ni Wan. Iniwan ni Bida Wan si Sang-yun na mag-isa at mag-isip. Ipinagkatiwala niya ang puting buhok na bata na bantayan si Sang-yun. Biglang nakatanggap ng tawag si Wan. Gusto ni Black Tea ng pribadong pagpupulong sa pagitan ng dalawang bungasan. Agad na nagmaneho si Bida Wan sa tagpuan. Dala niya ang espada na ginamit niya sa nakaraang buhay. Nag-imbita si Black Tea kay Wan para sa isang hapunan na western style. Nakita niya itong kumakain at nagsasalita ng walang tigil. Nagsimulang maubos ang pasensya ni Bida Wan. Mayroon bang halimaw na ganoon kadaldal? Sinabi niya kay Black Tea na dumiretso na sa punto. Dahil sa pagiging tapat ni Wan, hindi na rin itinago ni Black Tea ang intensyon niya. Gusto niyang ibigay ni Wan si Bida Sang-un dahil si Sang-un ang kalaban na kailangan niyang hanapin. Hindi niya gustong maging kaaway ang kapwa niya, si Wan, ngunit hindi makapayag si Bida Wan sa alo. Dahil may sarili siyang alitan kay Sang-un. Gusto ni Bida Wan na malaman ngayon ang dahilan kung bakit gustong sirain ni Black ang kaluluwa ni Bida Sang-un. Hinubad niya ang kanyang damit, inilalantad ang sumpa na inilagay ni Sang-un sa kanya. Kailangan niyang sirain si Sang-un sa loob ng 8 buhay para matanggal ang sumpa. Napatay na ni Black si Sang-un ng 7 buhay, ngunit sa ika-negatibo 8 buhay, may nagbago. Hinati ni Sang-un ang kanyang kaluluwa sa kambal. Bagamat napatay niya ang nakatatandang kapatid, may ginawa ang nakatatandang kapatid. Dahil dito, tuwing sinasaktan ni Black ang nakababatang kapatid, nakakaranas siya ng matinding sakit, kaya inutusan niya ang ibang halimaw na tulungan siya. Ngayon, naging makapal pa ang mukha ni Black na humingi ng tulong kay Wan. Sinabi niyang pareho sila ng uri at may parehong layunin. Nagmakaawa at pinuri ni Black si Wan, ngunit tumanggi pa rin si Bida Wan dahil ang kaluluwa sa katawan ni Sang-un ay kanya. Gusto lang ni Wan na makuha ang kaluluwa at maging tao ulit. Tumayo siya at umalis. Ngayon, ipinakita ni Black ang kanyang tunay na kalikasan. Sinaktan niya si Bida Wan sa gitna ng maraming tao. Binalaan niya si Wan na kung hindi siya susunod sa kanya, lahat ng kamag-anak ni Wan sa nakaraang buhay na nag-reincarnate ay dapat ding maglugaw. Pagkatapos, binigyan ni Black si Wan ng business card. Ang pangalan ni Black sa lipunan ay Okyu. Sinabi niya kay Wan na dalhin si Bida Sang-un sa lokasyon sa business card at umalis. Sa oras na ito, dumating ang dating pulis sa bahay ni Wan at nakita ang puting buhok na bata. Agad niyang tinanong kung saan nagpunta si Bida Wan. Ipinilit pa rin ng dating pulis na si Wan ang pumatay. Sinabi ng puting buhok na bata na si Wan mismo ang tumawag ng ambulansya para sa kanya, ngunit ayaw maniwala ng dating pulis. Biglang may ingay sa loob. Nakita ni Bida Sang-un na may tao, kaya kumatok siya sa pinto at humingi ng tulong. Hindi pinansin ng dating pulis ang pagpigil ng puting buhok na bata. Binasag ang pinto at pinalayas si Sang-un. Napagtanto niyang siya ang batang babae sa kaso 15 taon na ang nakalipas, ngunit tinanggihan ito ni Bida Sang-un. Saktong pagbalik ni Bida Wan, sumugod ang dating pulis para arestuhin siya, ngunit hindi siya kalaban ni Wan. Sa isang kamay lang, naitumba siya ni Wan sa lupa. Tiningnan ni Bida Wan ang dating pulis na naaalala ang kanyang amain sa nakaraang buhay. Binitawan niya ang pulis at pinapaalis siya. Ngunit nanindigan ang dating pulis na si Wan ang salarin at gusto niya itong arestuhin at dalhin sa estasyon. Ngayon, lumapit si Bida Sang-un at pinagtanggol si Wan. Sinabing magkakilala sila at tinutulungan siya ni Wan. Naguluhan ang dating pulis at sinabi niyang kung makakatulong si Wan, makakatulong din siya, ngunit tinanggihan ito ni Sang-un. Walang sinuman ang makakatulong sa kanya maliban kay Bida Wan. Ang dating pulis ay nag-aatubili ngunit hinayaan na silang umalis. Sa daan, tinanong ni Bida Sang-un si Bida Wan tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Wan na ligtas si Gobon at pinoprotektahan ng kanyang kakilala. Nagtiwala si Sang-un kay Wan at umasa na magtitiwala rin si Wan sa kanya. Nagduda si Bida Wan ngunit hindi niya ito ipinakita. Naglakbay silang dalawa hanggang gabi at nakarating sa lugar. Biglang nakatanggap ng tawag si Bida Wan. Lumabas na ang orihinal na intensyon ni Wan ay ibigay si Bida Sang-un kay Black, ngunit nang marinig niyang nagtitiwala si Sang-un sa kanya, nagbago ang isip niya. Labis na nagalit si Black dahil hindi tumupad si Bida Wan sa usapan. Matapos ibaba ang tawag kay Wan, tinawagan ni Black ang kanyang mga kasamahan at inutusan silang ipatupad ang plano. Sa kabilang banda, dinala ni Bida Wan si Bida Sang-un sa balon. Ikinuwento niya ang tungkol sa alitan nilang dalawa. Sinabi ni Wan na si Sang-un ang dahilan kaya nawalan siya ng buong pamilya, kinuha ang kanyang kaluluwa at ginawa siyang bungasan na nabubuhay sa pagdurusa sa loob ng daan-daang taon. Gusto na ni Wan na kunin ang kanyang kaluluwa at ibalik kay Sang-un ang immortal na katawan ni bungasan. At ikukulong niya ito ng tuluyan sa ilalim ng malalim na balon upang maramdaman ni Sang-un ang pagdurusang dinanas niya. Nagulat si Bida Sang-un sa mga sinabi ni Wan. Hindi siya makapaniwala na totoo ang sinasabi ni Wan. Biglang dumating ang tiyahin, sinasabing nawawala si Gobon. Maraming beses siyang tumawag ngunit hindi sumasagot si Wan. Labis na nag-alala sina Bida Wan at Bida Sang-un. Sinabihan ni Wan si Sang-un na tawagan ang kanyang kapatid. Isang boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Inutusan ng kidnapper si Bida Sang-un na pumunta sa isang lawa. Dali-daling dinala ni Wan si Sang-un para iligtas ang kanyang kapatid. Bago pa sila makaalis sa kagubatan, inarang ang kanilang sasakyan. Hindi pa rin sumusuko ang dating pulis kay Bida Wan. Sinamantala ni Bida Sang-un ang pagkakataon para bumaba ng sasakyan at agawin ang sasakyan ng pulis. Nagalit si Wan sa kanya kanina, kaya hindi na siya nagtiwala pa kay Wan. Hindi mapakali si Bida Wan na hayaang mag-isa si Sang-un. Wala siyang sapat na oras upang magpaliwanag sa dating pulis, kaya isinama na lang niya ito. Sa sasakyan, ikinuwento ni Wan ang buong istorya sa dating pulis at sinabi niyang hindi makakatulong ang pulisya kay Sang-un. Gusto sanang magalit ng dating pulis, ngunit naisip niyang tama si Wan, kaya nanahimik na lang siya. Ang kumidnap kay Gobon sa pagkakataong ito ay isang balahibong halimaw sa tubig mula sa nakaraang buhay. Ito ang halimaw na kumagat sa kamay ng amain ni Bida Wan sa nakaraang buhay. Nagulat din ang dating
dating pulis, nakaramdam ng kaba sa kanyang kamay. Siguro dahil malapit na niyang makaharap ang kaaway niya sa nakaraang buhay. Hindi talaga dapat paglaruan ang mga bagay na espiritual. Dumating silang dalawa sa gilid ng lawa. Inalok ni Bida Wan ang dating pulis na manatili sa sasakyan at siya na ang sasagip sa tao. Sumisid si Wan at iniahon si Sang Yun. Gusto pa ring bumalik ni Sang Un sa lawa na sinasabing nasa bangka sa gitna ng lawa ang kanyang kapatid. Ngunit nang hilahin ni Bida Wan ang bangka sa pampang, isang telepono lang ang nasa bangka. Biglang tumunog ang telepono. Hiniling ni Black D kay Wan na ibigay si Sang Un sa kanya. Ibibigay niya si Gobun sa kanila. Narinig ito ni Bida Sang Un at nagpa siyang gamitin ang kanyang sarili bilang kapalit ng kanyang kapatid. Ngayon, nangako si Bida Wan na tutulungan siya hanggang hindi pa nila natatalo si Black. Hihiramin ni Wan ang kaluluwa ni Sang Un para maging tao. Ibabalik niya ito pagkatapos ng lahat. Nagsimula silang dalawa na magtulungan upang sirain ang pinakamalakas na bungasan. Biglang nakita ni Bida Wan na may isang taong umaahon mula sa tubig sa malayo. Galit na naman si Bida Sang Un dahil ito ang balahibong halimaw na kumidnap sa kanyang kapatid. Nakita ng balahibong halimaw ang panganib sa tingin ni Wan at mabilis itong tumakas. Dali-dali ring humabol sina Bida Wan at Bida Sang Un, ngunit nawala nila ang bakas nito. Nawala ang balahibong halimaw kasama si Gobun. Ang tanging nagawa ni Sang Un ay umupo at umiyak ng walang magawa. Pagkatapos, bumalik sina Bida Wan at Bida Sang Un sa sasakyan. Kinailangan ni Sang Un na magpaliwanag sandali bago naniwala ang dating pulis na kakampi niya si Wan. Naghanap silang tatlo ng paraan upang iligtas ang kanyang nakidnap na kapatid. Dahil matagal nang may karanasan ang dating pulis sa propesyon, hiniling ni Bida Wan na imbestigahan niya ang mga lawa sa malapit. Tingnan kung saan madalas nangyayari ang mga kakaibang insidente ng pagkalunod. Iyon ang magiging operating area ng balahibong halimaw. Nang malaman ito, bumalik ang dating pulis sa istasyon at nagtanong sa hepe. Nang marinig ang tungkol sa mga kakaibang insidente ng pagkalunod, naalaala agad ng hepe. Kamakailan, madalas may nadadapa sa lawa ng Guunay. Nang iniahon ang mga biktima, lahat sila ay may iisang bagay na magkakapareho dislocated ang kanilang kanang paa. Kinabukasan, pumunta ang dating pulis sa bahay ni Bida Wan at sinabi ito sa lahat. Hindi na bago kay Wan ang paraan ng pag-atake ng balahibong demonyo. Karaniwan itong nagtatayo ng pugad malapit sa lawa at ginagamit ang kadiliman ng gabi para hilahin ang mga tao sa tubig at dalhin sa pugad. Pagkatapos, agad na pumunta si Wan at si Bida Sang Un sa lawa ng Guunay. Bago kumilos, maingat na binigyan ni Wan si Sang Yun ng espada para mag-ingat. Nakakita silang dalawa ng isang nakakandadong bahay na medyo mamasa-masa. Malamang na ito ang pugad ng balahibong demonyo. Nagtanong sila sa gwardiya. Sinabi niya na matagal nang walang nakatira doon. Biglang nakaramdam na naman ng galit si Bida Sang Un. Sigurado siyang nasa loob ang demonyo. Binuksan ni Bida Wan ang kandado gamit ang kanyang kamay na ikinagulat ng gwardiya. Pumasok si Wan at nakita ang balahibong demonyo. Mabilis siyang humabol dito hanggang sa swimming pool. Mabilis na tumalon ang demonyo sa pool para tumakas. Sumunod din ang dating pulis. Inabot niya ang kamay niya para dakmain ang balahibong demonyo, ngunit hinila nito ang kanyang kamay. Mabuti na lang at dumating si Bida Wan at naitumba ang balahibong demonyo at naligtas ang pulis. Sumigaw ang dating pulis na parang nawalan siya ng kamay sa nakaraang buhay, ngunit ginising siya ni Wan. Lumabas na ilusyon ng pala at nandyan pa rin ang kanyang kamay. Ngayon lang nila napansin na nawala na ang balahibong demonyo. Sa kabilang banda, natagpuan ni Bida Sang Un ang silid kung saan nakakulong ang kanyang kapatid. Kinalagan niya ng tali si Gobun. Biglang dumating ang balahibong demonyo at inatake silang dalawa. Kinuha ni Sang Un ang espada na dala niya at tinaga ito, na ikinasugat nito. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon at dinala ang kanyang kapatid upang tumakas. Pinaiwan ni Bida Sang Un si Gobon at siya na ang umakit sa balahibong demonyo. Tumakbo si Sang Un patungo sa swimming pool. Ngunit ito ang teritoryo ng balahibong demonyo. Hinila niya si Sang Un sa tubig. Akmang sasaktan na niya ito ng kutsilyo. Buti na lang at dumating si Bida Wan at pinigilan ito. Nakipagbuno siya sa balahibong demonyo sa tubig. Lumangway si Bida Sang Un at hinila siya ng kanyang kapatid sa pampang. Sa ilalim, pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, nagsimulang maubusan ng lakas si Wan dahil hindi ito ang kanyang operating area. Sinaksak si Bida Wan ng balahibong demonyo at hinila ang kanyang paa pababa sa ilalim ng lawa. Hindi inaasahan, puno pala ng bangkay ng tao ang ilalim na kinuha ng demonyo. Pilit na kumawala si Wan. Malakas niyang sinipa ang ulo ng demonyo na ikinabingi nito at binitawan siya. Pagkatapos, ginamit niya ang huling lakas niya para lumangway pataas, ngunit naubusan ng lakas si Bida Wan bago pa siya makarating sa ibabaw. Buti na lang at tumalon si Bida Sang Un at iniahon siya sa pampang. Dumating din ang dating pulis sa oras na ito. Inabisuhan niya na darating na ang mga investigador ng pulisya. Nang makita ng dating pulis si Gobon, nakaramdam siya ng pagiging pamilyar dahil ama at anak sila sa nakaraang buhay. Biglang lumitaw ang balahibong demonyo na ikinagulat ng dating pulis. Tiningnan niya ang mata ni Bida Sang Un at naintindihan niya ang problema. Si Wan ang pumalit sa paglutas sa demonyo. Walang oras si Sang Un para makipagkwentuhan. Nagpaalam siya sa dating pulis at nauna na umalis para maiwasan ang gulo kapag dumating ang ibang pulis. Pumayag din ang dating pulis na paalisin sila at siya na ang mananatili upang ayusin ang eksena. Pagkatapos, umalis na ang tatlong tao sa sasakyan. Gusto ni Sang Un na dalhin ang kanyang kapatid at si Wan sa isang ligtas na lugar para magpagaling muna si Wan bago sila magpatuloy. Sino ang mag-aakala na ang ligtas na lugar ay ang bahay pala ni Bida Wan? Masayang-masaya ang puting buhok na bata nang makita siyang bumalik. Ngunit ang nakakalungkot, kailangan niyang pasanin si Wan na kasing bigat ng elepante at walang malay sa loob ng silid. Hindi nagtagal at gumaling si Bida Wan. Nagulat ang tiyahin nang makita niyang nakatira sa iisang bahay ang kanyang kaaway sa nakaraang buhay. Pinalakas ni
ni Juan ang loob ng tiyahin, sinabing tatapusin niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, dumating din ang dating pulis sa bahay para hanapin si Bida Juan. Gusto niyang sumali sa paghahanap kay Bungasan kasama ang lahat. Gayunpaman, nang tanungin ni Juan ang dahilan, nagtago ang dating pulis. Ang totoo, gusto niyang hanapin si Bungasan upang malaman kung bakit nito sinaktan ang kanyang kapatid. Nakita ni Juan ang determinadong saloobin ng dating pulis, na katulad ng kanyang amain sa nakaraang buhay. Pumayag si Juan na sumali siya. Ngayon, ginamit ng dating pulis ang dahilan ng masayang pagtutulungan. Gusto niyang sabihin ni Bida Juan ang kanyang pagkakakilanlan. Iniwan lang ni Juan ang pangalang Juan at nanahimik. Sinubukan ng dating pulis na magtanong pa ng mas maraming bagay na ikinabigla ni Bida Juan. Buti na lang at pumasok ang tiyahin at sumagi. Nagpakilala siya bilang ina ni Juan. Kung may anumang katanungan, sa kanya na lang tanungin. Sinermunan pa ang dating pulis ng tiyahin, kaya napilitan siyang sumuko at lumabas. Pagkaalis ng dating pulis, tinanong ni Juan ang tiyahin, kailan pa ako naging anak mo? Tumawa lang ang tiyahin at tinukso siya. Anak, bigyan mo ako ng pera para mamili ng grocery at magluto ng pagkain. Wala nang nagawa si Bida Juan kundi manahimik. Sa oras na ito, umalis na ang lahat. Dinala ng dating pulis si Gobon sa ospital. Pumunta ang tiyahin at ang puting buhok na bata sa palengke para bumili ng pagkain. Sina Bida Juan at Bida Sang-yun na lang ang natira sa bahay. Pumasok silang dalawa sa silid para mag-usap ng pribado. Napansin ni Sang-yun na ang mga pinta na kinolekta ni Juan ay siya sa nakaraang buhay. Biglang napansin ni Juan ang sugat sa paa ni Sang-yun na iniwan ng balahibong demonyo, kaya tinulungan niya itong bendahehan. Ngayon, nagtataka si Bida Sang-un kung ano ang nagpapatunay kay Bida Juan na ang kaluluwa sa kanyang katawan ay kanya. Ipinaliwanag ni Juan kay Sang-un kung bakit sinusundan siya ng mga halimaw. Dahil sa nakaraang buhay, naglagay sila ng sumpa sa kaluluwa ng taong pumatay sa kanila upang bumalik sa buhay na ito at maghiganti, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Juan. Nagtanong ulit ang babaeng Bida kung bakit sigurado si Juan na siya si Bungasan. Naalala ng lalaking Bida na si Bungasan ay sumumpa sa nakaraang buhay na. Babalik siya para hanapin siya at maghiganti na may peklat sa kanyang dibdib na dulot mismo niya. Gayunpaman, sa buhay na ito, nagkaroon ng kaguluhan, may kambal na kapatid si Sang-un kaya ang kaluluwa ni Juan ay nahati para sa kanilang dalawa. Nakita ng lalaking Bida ang peklat sa mas matandang kapatid at sinabing mayroon din ang mas bata. Ngunit nang hubarin ng babaeng Bida ang kanyang damit, wala siyang nakitang peklat. Labis itong ikinagulat ni Juan, tinanong niya si Sang-un kung sino ba talaga siya. Gusto ring malaman ng babaeng Bida kung siya ba talaga ang hinahanap ng lalaking Bida. Gusto siyang dalhin ni Juan para magpatingin ngayon. Pagkatapos, umuwi ang tita at ang puting buhok na lalaki mula sa palengke. Pagdating sa bahay, mahigpit na niyakap ng puting buhok na lalaki ang dekuryenteng kaldero. Samantala, natuwa ang tita sa floral shirt na binili niya para sa lalaking Bida na iniisip na bagay ito sa kanyang panlasa. Ngunit natuklasan nilang wala sa bahay ang lalaki at babaeng Bida. Sa sandaling ito, dinala ni Juan si Sang-un sa bahay kung saan siya nakatira noong kanyang ika-negatibo 7 buhay upang ibalik ang kanyang mga alaala. Sa ika-negatibo 7 buhay, itinuring ng kanyang pamilya ang babaeng Bida bilang baliw dahil palagi siyang nagkukulong sa bahay at nagsusulat tungkol kay Bungasan. At isang gabi, may nakakita sa kanyang sinusunog ang bahay at tumakbo sa bundok. Sinabi ng lalaking Bida na, sa bundok na ito, ang babaeng Bida sa ika-negatibo 7 buhay ay nahuli ng black hole at inasikaso, ngunit wala siyang kahit anong impresyon sa kanyang isip. Gayunpaman, nagpumilit pa rin ang lalaking Bida na ituring si Sang-un bilang si Bungasan. Pagkatapos nito, bumaba silang dalawa sa bundok. Biglang sumakit ang babaeng Bida dahil sa sugat na iniwan ng mabalahibong demonyo. Inakala niya na babalik si Juan para buhatin siya, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin niya pala siya pababa sa bundok. Ngayong gabi, mag-stay silang dalawa dito hanggang hindi naaalala ng babaeng Bida. Hindi siya papauwiin ng lalaking Bida. Nagrenta si Juan ng isang silid sa motel para matulog silang dalawa. Natatakot siya na baka hanapin ng mga demonyo si Sang-un kaya nagkasama sila sa isang silid para madali siyang mabantayan. Sa kabilang banda, pumunta ang dating pulis sa istasyon upang magtanong sa pinuno tungkol sa kaso ng mabalahibong demonyo. Hindi inaasahan, ang kasong iyon ay inasikaso na ng alkalde dahil ang lugar ng swimming pool ay nasa kontrol ng alkalde. Kaya, hiniling niya na isara ang kaso sa pamamagitan ng pagsasabing ang salarin ay nag-log out upang maiwasan ang problema mula sa publiko. Pagkatapos lang banggitin, lumabas ang alkalde mula sa istasyon ng pulisya. Mula noong nagkaroon ng kaso, masikap siyang pumunta sa istasyon upang takpan ito, sinamantala ng dating pulis ang pagkakataon na sumunod sa kotse ng alkalde. Patungo sa isang lugar na mukhang gubat at liblib, ngunit may maraming gwardiya na mukhang isang lihim na base. Nakipag-ugnayan ang dating pulis sa kanyang kaibigang detektive, humingi ng tulong para alamin kung sino ang may-ari ng lugar na ito. Nalaman ng detektive ang pangalan na Okay Unte. Naalala ng dating pulis na sinabi sa kanya ng kapatid ng babaeng Bida. Si Bungasan ay mayroon ding pangalang Okay Unte sa lipunan. Hindi inaasahan, sa paglalakbay na ito, nakahuli ang dating pulis ng isang malaking isda. Sa loob ng base, nagpupulong ang ilang lider kasama ang black hole. Hindi inaasahan na siya pala ang senior advisor ng mga leader na ito.
Bilang kapalit, tutulungan nila ang black hole na itago ang kanyang masasamang gawain. Dahil dala-dala niya ang dugo ng demonyong bungasan, hindi nangangahas na sumalungat ang mga lider sa bawat salitang binibitawan ng black hole. Sa loob ng daan-daang taon ng pamumuhay, ang pagbuo ng kapangyarihan ay isang pangangailangan. Ang lalaking bida ay kabaligtaran, kailangan pa ng babaeng bida na kumutan siya habang natutulog. Noong gabing iyon, biglang nagising si Quan, nakita niya si Sang-un na nananaginip ng masamang panaginip, naaalala na niya ang kanyang ika-negatibo pito buhay. Nakita ang babaeng bida na nagdurusa, sinabi ng lalaking bida na nararapat sa kanya ang ganoong bagay, ngunit sa kanyang puso ay nagsisimula siyang makaramdam ng pakikiramay sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Quan si Sang-un upang magtanong sa mga taga-baryo kung may naaalala patungkol sa sunog 50 taon na ang nakalipas. Ngunit kahit ang mga matatanda ay hindi naaalala, gayunpaman, sinabi ng matandang babae sa lalaking bida na madalas magkaroon ng sunog sa nayon. Pumunta ang matandang babae sa isang nasunog na bahay. Nakita ang paraan ng pagsusunog at ang kwento ng matandang babae. Naalala ni Quan ang isang halimaw na apoy sa nakaraang buhay, na may katulad na paraan ng pag-asikaso sa mga tao. Marahil sumunod ito sa amoy ng kaluluwa ni Quan at dumating sa nayon na ito 50 taon na ang nakalipas. At sinunog ang bahay ng babaeng bida sa ika-negatibo pito buhay. Pumasok din si Quan sa nasunog na bahay noon, ngunit isang bata lamang ang nasagip niya. Tumingin sa mga mata ng bata, napagtanto ng lalaking bida na ito ang babaeng salamangkero sa nakaraang buhay na siya ring tita sa kasalukuyan. Dahil sa sunog na iyon, nawala ng alaala ang tita at nagkaroon ng peklat ng paso sa kanyang binti. Bumalik sa kasalukuyan, pumunta ang lalaki at babaeng bida sa bahay ng isang matandang mangkukulam sa nayon. Balita na dumating siya dito mahigit 50 taon na ang nakalipas, marahil naaalala niya ang sunog na iyon. Nagkita silang dalawa at ang anak ng mangkukulam sa gate, ngunit hindi naramdaman ng babaeng bida ang aura ng demonyong apoy sa kanya. Kaya pinayagan siyang umalis ng lalaking bida. Biglang bahagyang nanginig ang kamay ni Sang-un. Napagtanto niya na ang demonyo ay nasa loob ng bahay. At sa loob, nakita nila na ang demonyong apoy ay ang mangkukulam na malapit ng mamatay. Nakilala ng mangkukulam si Sang-un, hindi niya inaasahan na kusa siyang pumunta upang hanapin siya. Ngunit ngayon ay malapit na siyang mamatay, kaya hindi na siya halos makabangon. Tinanong ng babaeng bida ang mangkukulam kung siya ba ang sanhi ng sunog 50 taon na ang nakalipas at ng mga sunog sa nayon na ito. Hindi niya itinanggi na lahat ng sunog ay kagagawa ng mangkukulam. 50 taon na ang nakalipas, upang asikasuhin ang babaeng bida sa ika-negatibo pito buhay. Naniwala ang mangkukulam sa black hole at sinimulan ang sunog. Pagkatapos, dahil nakitang nakakakilig ang sigaw ng taong nag-log out dahil sa sunog, lumabas ang kalikasan ng demonyong apoy sa nakaraang buhay. Nagpatuloy ang mangkukulam sa pagsisimula ng mga sunog pagkatapos noon upang bigyang kasiyahan ang kanyang masamang pagnanasa. Sa pagkakataong ito, nang marinig niya ang kanyang anak na nag-uulat na dumating ang babaeng bida sa nayon, inutusan siya ng mangkukulam na maghanda ng malaking regalo para sa kanya. Alam ni Sang-un na may susunod na sunog na mangyayari, gusto niyang tumakbo upang pigilan ito. Ngunit sinabi ni Quan na nag-aalala siya sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad, na labis niyang ikinainis. Sinabi ni Sang-un na magkaiba ang kanilang pananaw, dahil ang isa ay bungasan at ang isa ay tao. Kung papabayaan niya ang buhay ng tao, wala siyang pinagkaiba sa demonyo, gusto pa ring iligtas ng babaeng bida ang mga tao. Nang marinig niya na nag-iiba siya ng lahi, naalala ni Quan na dating tao rin siya. Sinabi niya sa kanya na manatili sa boundary ng demonyong apoy, binigay niya ang kanyang espada sa kanya at pumunta siya mismo upang pigilan ang anak ng mangkukulam sa paggawa ng krimen. Sa sandaling ito, pumunta ang anak ng mangkukulam sa inuupahang bahay ng lalaki at babaeng bida kagabi. Inatake ang may-ari ng bahay at sinindihan ng apoy, balak na sunugin ang lugar. Sa kabutihang palad, dumating ang lalaking bida sa oras at napigilan ang sunog. Sa kabilang banda, pumunta ang puting buhok na lalaki sa black hole. Hindi inaasahan na siya pala ang ipinasok ng black hole sa lugar ng lalaking bida. Inalagaan ng black hole ang nakatatandang kapatid ng puting buhok na lalaki at ginamit iyon upang utusan siyang magtrabaho para sa kanya. Nagkwento ang puting buhok na lalaki tungkol sa pagpunta ng lalaki at babaeng bida sa nayon kung saan naganap ang sunog 50 taon na ang nakalipas. Kaya nag-aalala ang black hole, mula sa pagkamangha ay naging pag-aalala dahil ang kanyang lihim ay nasa kamay ng demonyong apoy. Sa panig na ito, gusto ng demonyong apoy na sabihin ang lihim na iyon sa babaeng bida. Niloloko siya na lumapit sa kanya. Nakalimutan ni Sang-un ang babala ng lalaking bida na huwag magpaloko sa demonyong apoy at lumapit siya ng napakalapit sa kanya. Biglang sumugod ang demonyong apoy, hinawakan ng mahigpit ang babaeng bida. Tuwang-tuwa dahil sa wakas ay naasikaso na niya siya sa buhay na ito. Kasabay nito, sinabi rin niya sa babaeng bida ang lihim ng black hole. 50 taon na ang nakalipas. Nakita ng demonyong apoy ang black hole na inaasikaso si Sang-un. Ngunit kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagdusa rin ng katulad na pinsala. Ngunit siya ay bungasan kaya hindi siya maaaring mag-log out. Habang nagsasalita ang demonyong apoy ay mas humihigpit ang hawak sa liig ng babaeng bida. Sa kabilang panig, nagdurusa rin ang black hole ng katulad na pinsala at naghihirap. Sa kabutihang palad, nakabalik ang lalaking bida sa oras upang iligtas si Sang-un at inihagis ang demonyong apoy palabas. Sa pamamagitan lamang ng pressure mula sa kanyang mga mata, nagawa
Ginawa ni Juan na supilin ang demonyong apoy, pagkatapos ay dinala niya ang babaeng bida sa isang lugar. Ipinakita kay Juan ng anak ng demonyong apoy ang lugar kung saan inilibing ng black hole ang katawan ng babaeng bida sa ika-negatibo 7 buhay. Nang makita ang kanyang kalansay mula sa nakaraang buhay, biglang umiyak si Sang-un. Hindi niya alam kung anong pagkakamali ang nagawa niya at bakit palagi siyang hinahanap at inaasikaso ng mga demonyo sa bawat buhay. Nakita siyang umiiyak ni Juan at nagsimula rin siyang maanti. Sa pagkakataong ito, hindi na niya siya binuhat tulad ng dati. Kusa siyang umupo upang si Sang-un ay makaakyat sa kanyang balikat. Ngayon, naaalala ng babaeng bida ang mga pagkakataon na iniligtas siya ng lalaking bida mula sa panganib. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay at niyakap siya. Sa gabi, umuwi silang dalawa, nagulat dahil bagong-bago ang dekorasyon ng bahay. Pumasok ang lalaking bida sa kusina upang hanapin ang tita. Nakita niya ito na nakaupo at nakatitig sa kusina na may puting mata. Nasa kalagayan ng possession ang tita, nagpropesya tungkol sa paglisan ng lahat ng tao dito. Nang muling maalala ng babaeng bida, nagulat ang lahat. Balak ni Juan na itanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit bumalik na sa normal ang tita. Biglang dumating ang dating pulis, may gusto siyang pag-usapan ng pribado sa lalaki at babaeng bida. Pumasok silang tatlo sa isang silid. Kinuha ng dating pulis ang larawan ni Ok Yun-mi, siya ang black hole na hinahanap ng lahat. Lihim na nag-imbestiga ang pulis at nalaman ang kanyang pagkakakilanlan at kung saan siya nakatira. Bawat 30 taon, nagbabago ng pagkakakilanlan ang black hole at mayroon siyang koneksyon sa mga malalaking tao, kaya halos walang data tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Labis na nagalit ang lalaking bida pagkatapos marinig ito dahil kusa siyang nag-imbestiga tungkol sa black hole. Nag-aalala siya na mapanganib ang buhay niya. Nagalit din ang dating pulis kay Juan dahil nagkasundo sila na huliin si Bungasan ng magkasama. Ngunit gusto pa rin niya na manatili siya sa labas. Pagkatapos nito ay umalis na ang dating pulis nang walang sinabing anuman. Sumunod ang lalaking bida sa kanya palabas sa kotse. Nagtanong kung bakit gustong-gusto niyang hulihin si Bungasan. Inanyayahan ng dating pulis si Juan sa isang bar. Mas madaling mag-usap kapag may alak. Nagkwento siya sa lalaking bida tungkol sa kaso 15 taon na ang nakalipas sa bahay ng babaeng bida at nahuli ang salarin. Ngunit sigurado ang dating pulis na ang kaso na iyon ay gawa-gawa lamang dahil ang salarin na nakulong ay nag-log out din pagkaraan ng ilang sandali. Dahil dito, naparusahan din siya ng isang beses. Pumunta ang nasasakupan ng dating pulis sa bahay ng salarin upang mag-imbestiga. Kinabukasan, nakatanggap ulit siya ng balita na nag-log out ang kanyang babaeng nasasakupan. Ang dating pulis ay mayroon pang maraming alalahanin sa kanyang puso, kaya gusto niyang hulihin si Bungasan upang linawin ang kasong ito. Hindi siya naniniwala na gagawa ng ganoong bagay ang kanyang nasasakupan. Ngayon lang nagtanong ang lalaking bida, bukod sa dahilang iyon, may iba pa bang dahilan kung bakit kailangan niyang hulihin si Bungasan? Sa totoo lang, may hindi pa nalulutas ang dating pulis tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, ngunit ayaw pa niyang sabihin kay Juan. Gayunpaman, sa dahilang inilahad niya lang, inakala ng lalaking bida na hindi na kailangang ipanganib ng dating pulis ang kanyang buhay upang hanapin si Bungasan. Agad niyang inihagis kay Juan ang isang family photo ng babaeng nasasakupan. Masaya pa siya kasama ang kanyang asawa at anak, ilang araw lang ang nakalipas. Bakit naman siya magla-log out at iiwan ang kanyang anak na hindi pa isang taong gulang? Kinuha ng lalaking bida ang larawan at tiningnan ito. Napagtanto niya na ang asawa ng kanyang babaeng nasasakupan ay ang kanyang sariling ama sa nakaraang buhay. Kinabukasan, hinanap ni Juan ang lalaki sa larawan. Sa buhay na ito, ang kanyang sariling ama ay isang lasinggo pa rin na minumura ng mga tao dahil sa utang. Sa gabi, humiga pa siya sa gitna ng daan, humaharang sa mga sasakyan para humingi ng pera para sa inuman. Nakita ito ng lalaking bida, kaya hinila niya ito patayo at iniuwi. Ngayon, nakita ni Juan ang anak ng lalaki na nasa katulad na sitwasyon niya sa nakaraang buhay. Tama, sinumang amahin ng lalaking ito ay maghihirap. Nakita ang lalaki na sinasaktan ang kanyang anak, hindi nakatiis ang lalaking bida at pinigilan ito. Sinisi naman ng lalaki ang kanyang asawa dahil nag-log out at iniwan ang kanilang anak kaya naging miserable ang kanyang buhay. Labis na nagalit si Juan dahil lagi na lang siyang naninisi ng iba. Sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, pareho pa rin siya, hindi niya tinitingnan kung ano na ang kanyang sariling kalagayan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkamuhi sa lalaki na para bang sinisigawan niya ang kanyang sariling ama sa nakaraang buhay. Pagkatapos na maibsan ang kanyang damdamin, umalis ang lalaking bida. Pagdating sa pinto, lumingon siya sa batang lalaki. Naawa siya sa bata na nasa katulad na sitwasyon niya. Dinurog niya ang bote ng alak sa kanyang kamay at umalis. Maaga sa umaga, sinundan ng dating pulis ang bahay ng black hole. Nakita siyang lumabas kaya agad siyang sumunod. Nagmaneho ang black hole sa isang madamong daanan at huminto. Bumaba ang dating pulis upang tingnan, ngunit wala siyang nakitang tao. Biglang lumitaw ang black hole. Lumalabas na alam niya na sinusundan siya ng dating pulis mula pa sa bahay. Gusto ng black hole na maghanap ng lugar kung saan sila makakapag-usap ng pribado. Ngayon, tinanong ng black hole ang dating pulis kung bakit siya sumunod sa kanya hanggang dito. Sinabi niya na alam niyang si Bungasan ang black hole at gusto niyang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang babaeng nasasakupan. Tuwang-tuwa na nagtanong ang black hole sa dating pulis kung bakit alam niyang siya si Bungasan, ngunit hindi siya natatakot. Nagsimulang manginig ang dating pulis ngunit sinubukan pa ring magpakalma. Sinasabing kahit mag-log out siya, kailangan pa rin niyang imbestigahan ang katotohanan. Nagsimulang magbiro ang black hole, mayroong 2 Bungasan, paano ka nakakasigurado na ako ang salarin? Nagulat ang dating pulis at nagtanong kung gayon nasaan ang isa pang Bungasan. Nagulat ang black hole, bakit matagal na siyang nasa tabi niya, ngunit
hindi pa rin niya napagtanto. Nagduda ang dating pulis kung sino ba talaga ang taong binabanggit ng black hole. Ngunit naglaro lang siya sa kanya hanggang dito. Pagkatapos magsalita ay umalis na ang black hole. Gusto ng sekretarya na tulungan ang black hole na asikasuhin ang dating pulis, ngunit hindi siya pumayag. Ngunit nang umalis siya, binangga naman ng sekretarya ang kotse ng dating pulis. Sa kabilang banda, nakipag-usap ang babaeng bida sa kanyang kapatid na babae upang itago sa lalaking bida ang pagdalaw sa tita na nag-alaga sa kanilang dalawa noong nagkaproblema ang kanilang pamilya. Ang tita na ito ay ang kapatid na babae din ng babaeng bida sa ika-negatibo 7 buhay na maswerteng nakaligtas sa sunog 50 taon na ang nakalipas. Naalala ni Sang-un na ikinuwento niya noon kay ang kanyang kapatid na babae ang tungkol kay bungasan noong kanyang ika-negatibo 7 buhay. Kaya ngayon, gusto niyang tanungin ang tita kung naaalala pa niya ang kanyang ikinuwento. Nang makita ang babaeng bida, agad umiyak ang tita at kinilala siya bilang kanyang kapatid. Ginagamit iyon, nagtanong si Sang-un tungkol kay bungasan. Lumabas na 600 taon na ang nakalipas. Ang taong nanakit sa anak at asawa ng lalaking bida ay hindi ang babaeng bida, kundi isa pang bungasan, at sino pa ang makakapasok dito kundi ang black hole. Pagkatapos marinig iyon, parehong nagulat at masaya si Sang-un dahil hindi siya kalaban ni Kwan. Pagkalabas ng ospital, biglang nakatanggap ng tawag ang babaeng bida. Tumawag ang sekretarya ng black hole, sinabing hawak niya ang dating pulis at humingi ng isang pagpupulong. Tinawagan ni Sang-un ang kanyang kapatid na babae, hiniling na ilipat ang tawag upang makipag-usap sa lalaking bida. Ngayon nang nalaman ng lalaking bida na tumakas ang babaeng bida, ngunit wala siyang oras upang magpaliwanag, sinabi niya sa kanyang magmadali at iligtas ang dating pulis. Nalaman ito ng puting buhok na lalaki at nakipag-ugnayan sa black hole, nagtanong kung hawak ba niya ang dating pulis. Nagulat ang black hole, hindi inaasahan na nangahas na suwayin ng sekretarya ang kanyang utos, agad na nagmaneho pabalik ang black hole. Sa sandaling ito, tumakbo ang lalaking bida sa kagubatan kung saan nakipagkita ang sekretarya. Nakita niya ang sapatos ng dating pulis, kaya pumunta siya upang tingnan. Hindi inaasahan, ito pala ay isang patibong na nakaset up na naging dahilan upang bahagyang masugatan si Kwan sa paa. Nagpatuloy siyang pumasok ng mas malalim sa bundok at nakita ang dating pulis na nakabitin sa puno. Akmang lalapitan ng lalaking bida upang kalagan ang tali, biglang sumugod ang sekretarya, ngunit nahawakan niya ito. Pamilyar siya sa paraan ng pagkilos nito dahil sa nakaraang buhay, siya ang demonyong mambubuno. Gayunpaman, dahil sa maraming taon ng karanasan sa paglilingkod sa isang bungasan, maagang nakapaghanda ang sekretarya. Ininiksyon niya si Kwan ng isang dosis ng laso ng daga na naging dahilan upang manghina siya at bumagsak sa lupa, ngunit gusto pa rin ng lalaking bida na iligtas ang dating pulis. Nakita niyang may malay pa rin, nag-iniksyon pa ang sekretarya ng isa pang dosis. Hindi inaasahan, naabot pa rin ni Kwan ang lubid at nakalag ang dating pulis. Dahil alam niyang hindi niya mapapaamo si Kwan gamit ang laso ng daga, sinubukan niyang asikasuhin siya at gusto ring asikasuhin ang dating pulis na pinoprotektahan niya. Biglang dumating ang black hole at asikasuhin ang taong sumuway sa kanyang utos nang walang sinasabi. Labis na natakot ang dating pulis nang makita ito, ngunit hindi niya maiwan ang lalaking bida. Lumapit ang black hole sa dating pulis at dahan-dahang kinalagan ang kanyang tali. Gusto ng dating pulis na tumawag ng ambulansya, ngunit pinayuhan siya ng black hole na huwag nang gumawa ng walang kabuluhan. Dahil ang sugat sa liig ng lalaking bida ay gumaling sa loob lamang ng ilang minuto. Nang nasaksihan ito, mas lalong nakaramdam ng takot ang dating pulis. Hindi niya inaasahan na nabuhay siya sa tabi ng isang bungasan ng matagal. Tumakbo ang dating pulis papunta sa kailaliman ng kagubatan, iniiwan ang lalaking bida at ang black hole. Ngayon, patuloy na nagpakapalakpak ang black hole, nagmamakaawa kay Kwan na tulungan siyang asikasuhin ang babaeng bida. Dahil kapag naaalala niya ang kanyang alaala, magiging tulad siya ng nakaraang buhay at aasikasuhin ang buong pamilya niya. Biglang tumakbo ang babaeng bida at sumalungat, sinabing alam na niya ang lahat ng katotohanan. Hindi siya ang sumakit sa pamilya ni Kwan, ngunit ang tunay na salarin ay si Okay Unte. Tiningnan niya ang black hole upang makipagkomprontahan at ang lalaking bida ay naguguluhan dahil hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Tumahimik si Sang-un, sumugod ang black hole at sinunggaban ang kanyang liig. Buti na lang at ininiksyon agad siya ng lalaking bida ng isang dosis ng laso ng daga. Bumagsak si Okay Unte sa lupa, nagmamakaawa kay Kwan na paniwalaan siya. Ngunit gusto niya munang imbestigahan ang lahat upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bumalik ang dating pulis sa kanilang kinaroroonan at dinala nila ang lalaking bida kasama ang babaeng bida. Iniiwan ang black hole na nakahiga sa lupa. Naalala niya ngayon ang ilang bagay mula sa nakaraan. Lumalabas na 1,000 taon na ang nakalipas. Ang black hole ay ang panganay na anak ng nag-ampon na ama ng lalaking bida. Ngunit dahil may malubha siyang sakit, hindi siya mahal ng kanyang nag-ampon na ama. Tanging kay Kwan at sa talentadong pangalawang anak lang siya interesado. Sinaktan ng black hole ang pangalawang anak at sinabing nakita niya mismo ang kanyang kapatid na inasikaso ni Bungasan. Balik sa kasalukuyan, nagising ang black hole mula sa isang mahabang panaginip. Nakaramdam siya ng gutom at nagsimulang manghuli. Hindi pinalad ang mag-asawang nagbebenta ng mansanas na hindi sinasadyang mapunta sa kanyang paningin at naging hapunan ng black hole. Sa sandaling ito, dinala ang lalaking bida sa bahay ng babaeng bida. Napansin niya na mas matagal gumaling ang sugat niya kumpara sa nakaraan.
Iniisip na dahil ito sa hindi pag-inom ni Kuan ng dugo ng tao, gusto niyang painumin siya ng sarili niyang dugo. Dahil hinihiram niya ang kaluluwa niya upang mabuhay, ngunit hindi pumayag ang lalaking bida. Dahil nangako siya sa kanyang nag-ampon na ama na hindi na siya iinom ng human syrup. Pagkatapos, hiniling ni Kuan kay isang na dalhin siya sa dating pulis upang ipaliwanag na isa siyang bungasan. Gayunpaman, kahit anong sabihin niya ngayon, hindi na siya pinaniniwalaan ng dating pulis. Hindi rin niya ikinuwento ang kanyang nakaraang buhay upang hindi na ito problemahin ng pulis. Pagkatapos mag-usap sandali, nagpaalam ang lalaking bida sa dating pulis ng walang katiyakan kung kailan sila muling magkikita. Maaga sa umaga, pumunta ang puting buhok na lalaki sa black hole. Gusto niyang magbigay ng bagong tagubilin. Sa simula, inutusan ang puting buhok na lalaki na subaybayan ang mga kilos ni Sang-un. Ngunit ngayon gusto ng black hole na dalhin niya ito sa kanya. Labis na nag-aalala ang puting buhok na lalaki dahil masaya siyang nabubuhay bilang isang pamilya kasama ang lahat at kung tatraydorin niya sila ngayon, wala na siyang babalikan. Pag-uwi, ikinulong ng puting buhok na lalaki ang sarili sa kanyang silid upang mag-isip. Naramdaman ng tita at ni Gobon na kakaiba siya, ngunit hindi sila nangahas na magkomento. Sa tanghali, nagluto ang tita ng isda, kaya nagsuka si Gobon. Inalalaya ng babaeng bida ang kanyang kapatid na babae sa banyo upang sumuka. Hindi sinasadyang dumaan ang lalaking bida at narinig ang usapan ng lahat at nalaman niya na buntis si Gobon. Masaya si Juan dahil inakala niya na ang anak na ito ay ang kanyang anak na lalaki sa nakaraang buhay. Labis siyang natuwa at sabik na naghihintay. Nakita niya ang tita na aalis na upang mamili ng mga pagkain na pampalakas kay Gobon. Nagboluntaryo pa si Juan na pumalit ngunit humingi ng tulong ang tita na aliwin ang puting buhok na lalaki. Dahil mula nang umuwi siya, mukha siyang malungkot at nagkukulong sa kanyang silid. Inakala ng tita na naghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, dinala ng lalaking bida ang puting buhok na lalaki upang magpahangin. Tinanong siya kung ano ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ikinuwento ng puting buhok na lalaki ang sitwasyon ng kanyang pamilya kay Juan. Maagang namatay ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na lalaki na lang ang natitira. Ngunit may sakit ang kanyang kapatid at nasa ospital. Sa kabutihang palad ay may nag-sponsor sa kanya. Ngunit kamakailan ay humingi ang taong iyon ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Inaliw ng lalaking bida na kung ayaw niya, huwag niyang gawin, ngunit hindi maaaring traidorin ng puting buhok na lalaki ang kanyang tagapag-sponsor. Hinaplos ni Juan ang ulo niya at sinabing kung tatanggapin mo ang tulong ng iba at susundin ang kanilang kalooban para kang aso kaysa tao. Nagpanggap naman na nakakaunawa ang puting buhok na lalaki, ngunit nagsimula ng magduda ang lalaking bida sa kanya. Nang ihatid niya ang puting buhok na lalaki pa uwi, pinapasok niya ito sa loob at tumawag sa detective upang i-verify ang pagkakakilanlan ng puting buhok na lalaki. Pagkatapos nito ay pumasok na rin si Juan sa loob. Hindi inaasahan, nagdaos sila ng party ngayong gabi upang ipagdiwang ang pagbubuntis ni Gobon. Hinila rin ng lahat ang lalaking bida kahit hindi siya mahilig sa mga party. Nakita ang lahat na nagtitipon at masaya, mas lalong nalungkot ang puting buhok na lalaki. Lumabas siya at tinawagan ang black hole, sinabing hindi niya ito matutulungan na hulihin ang babaeng bida. Ngunit nagbanta ang black hole na kung hindi siya tutulong, pupunta siya mismo sa bahay upang hulihin siya at masusugatan ang lahat sa bahay. Labis na nakaramdam ng pagkabalisa ang puting buhok na lalaki nang marinig ito. Ngayon ay ipinaalala ng black hole ang tungkol sa pagkabata ng puting buhok na lalaki. 10 taon na ang nakalipas, isang bulag na bata ang humawak ng mahigpit sa kanyang kamay, humihingi ng tulong upang iligtas ang kanyang kapatid na lalaki. Hindi inaasahan, ang puting buhok na lalaki pala ang bulag na anak ng lalaking bida sa nakaraang buhay. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Pagkatapos, umuwi ang puting buhok na lalaki at hiniling sa babaeng bida na sumama sa kanya bukas. Maaga sa umaga, naghintay ang puting buhok na lalaki sa bus stop. Gusto ni Sang-un na malaman kung saan siya dadalhin. Umupo siya at ikinuwento ang buong kwento sa babaeng bida. Ngayon lang naaalala ni Sang-un na hinahabol siya ng black hole. Ang sinumang kasama niya ay mapapahamak. Tinanggap niya na kailangan niyang iwan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng maikling panahon ng kaligayahan kasama ang lahat, biglang nag-isip ulit ang puting buhok na lalaki. Gusto niyang bumalik at umamin kay Kwan. Sigurado siyang may paraan siya upang protektahan ang lahat. Ayaw ng puting buhok na lalaki na harapin ng babaeng bida ang panganib ng mag-isa. Sa kabilang banda, pumunta ang lalaking bida sa lugar ng tagpuan kasama ang detective. Ngunit ang dumating ay ang dating pulis. Mukha siyang balisa, sinabing ang puting buhok na lalaki ay ang tauhan ng black hole. Nagulat din ang lalaking bida, agad siyang tumakbo sa lugar kung nasaan ang babaeng bida at ang puting buhok na lalaki. Pagkatapos ay pinapasok niya si Sang-un sa kotse at gusto niyang makipag-usap ng pribado sa puting buhok na lalaki. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Kwan dahil sinamantala ng puting buhok na lalaki ang kanyang tiwala at ng lahat. Hindi niya ito aasikasuhin, ngunit ayaw na rin niyang makita pa ang mukha niya. Ngayon, labis na nagsisisi ang puting buhok na lalaki. Nangakong magbabago siya mula ngayon, hindi na magiging tauhan ni Okyon. Gusto lang niyang mabuhay kasama ang lahat. Ngunit mariing pinalayas pa rin siya ng lalaking bida. Tulad ng sa nakaraang buhay, kinasusuklaman niya ang kanyang bulag na anak. Ang karma mula sa nakaraang buhay ay isang bagay na hindi pa rin nababago. Tulala na tumayo ang puting buhok na lalaki sandali. Pagkatapos ay tumawag siya sa black hole. Sinabing nabigo ang plano at natuklasan ni Kwan. Sinabi ng black hole na umuwi siya sa ampunan upang magpahinga, ngunit gusto ng puting buhok na lalaki na makita ang kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, hindi na nagtago ang black hole. Matagal nang nag-log out ang kapatid na lalaki ng puting buhok na lalaki. Ginamit lang niya iyon upang pilitin siyang magtrabaho. Labis na nalungkot ang puting buhok na lalaki nang marinig ito dahil
wala na ang kanyang nag-iisang kamag-anak at nawalan din siya ng masayang pamilya. Sa sandaling ito, dinala ng lalaking bida ang babaeng bida pauwi. Nag-iimpact ng mga gamit, naghahanda na dalhin ang lahat sa ibang lugar. Dahil nagdududa siya na sinabi ng puting buhok na lalaki ang lugar na ito sa black hole. Tinawag ni Sang-un ang kanyang kapatid na babae upang magising at mag-impake. Ikinuwento niya ang tungkol sa puting buhok na lalaki kay Gobun. Nang malaman na ipinagkanulo ng puting buhok na lalaki ang lahat, labis na nagalit si Gobun, kinuha ang telepono at balak siyang sigawan. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay ang hikbi ng puting buhok na lalaki. Ikinuwento niya na niloko siya ng black hole, nag-log out na ang kanyang kapatid na lalaki at ngayon ay wala na siyang mapupuntahan. Labis na nakaramdam ng pakikiramay si Gobun nang marinig ito, tumakbo siya upang sabihin ang lahat kay Juan. Ikinuwento ni Gobun ang sinabi sa kanya ng puting buhok na lalaki, parehong may congenital disease ang magkapatid at tinulungan sila ng black hole. Bulag ang puting buhok na lalaki mula pagkabata. Sa kabutihang palad ay na-transplant siya ng kornea, kaya nakakakita na siya ng malinaw ngayon. Normal lang na magpasalamat siya sa black hole, ngunit hindi pinansin ng lalaking bida ang mga detalye. Malinaw lang niyang narinig ang dalawang salita, bulag na bata, ngayon lang niya napagtanto na ang puting buhok na lalaki pala ang kanyang anak na lalaki sa nakaraang buhay. Ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan ay konektado sa nakaraang buhay, at pareho pa rin ang pagtrato ni Kuan sa kanyang anak tulad ng sa nakaraang buhay, na labis niyang pinagsisihan. Agad na nakipag-ugnayan ang lalaking bida sa puting buhok na lalaki, ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Nag-aalala siya at tumakbo sa lugar ng black hole upang hanapin siya. Sa daan, biglang nakatanggap ng tawag si Black mula sa black hole. Sinabi niya na papunta siya sa bahay ng lalaki upang makipaglaro, ngunit pagdating niya sa bahay ni Black, si Gobun lang ang kanyang naabutan. Naglakad siya sa paligid ng bahay upang maghanap ngunit hindi niya nakita si Sang-un. Nagtatago ngayon ang bida sa isang silid sa likod ng isang painting na inihanda ni Black para sa mga emergency. Dahil natatakot si Sang-un sa masikip na espasyo dahil sa trauma ng pagkakakulong sa aparador noong pinatay ang kanyang ina at ate, tinulungan siya ni Black na mag-practice muna. Sa kabutihang palad, nagawa ng bida na manatiling kalmado at hindi napansin ni Black Hole. Pagkabalik ni Black, pumasok siya sa loob, niyaya si Black Hole na lumabas at pagkatapos ay sumakay silang dalawa sa kotse papunta sa ibang lugar upang mag-usap. Sa daan, biglang pinabilis ni Black ang sasakyan at bumangga ito sa isang poste. Dahilan upang lumipad si Black Hole palabas ng kotse at mabali ang buong katawan nito. Ngayon, bumaba si Black sa kotse at tinanong si Black Hole kung alam nito na ang lalaking may puting buhok ay ang kanyang anak noong nakaraang buhay, kaya inayos niya ito upang mapalapit sa kanya. Patuloy na nagtatwa si Black Hole, sinabing nagkataon lamang ang lahat. Nagalit si Black at binugbog siya, ngunit nakakalungkot, hindi nagawang mag-logout ni Black Hole. Biglang nakatanggap ng tawag si Black. Ginagamit ng kalihim ang lalaking may puting buhok bilang panakot. Pinilit si Black na maglaro kasama niya. Labis na nag-alala si Black nang marinig niya ito. Nagulat din si Black Hole nang malaman niyang dinukot ng kalihim ang lalaking may puting buhok at gusto niyang tulungan si Black na iligtas ito. Sinabi niya kay Black na imbestigahan ang kaso ng Ong Jin Ward dahil konektado ito sa kalihim na dumukot sa lalaking may puting buhok. Pagkaraan, umuwi si Black upang sunduin ang bida dahil natatakot siyang hanapin siya ni Black Hole sa bahay. Pumunta silang dalawa sa dating pulis dahil hiniling ni Black na kumuha siya ng impormasyon tungkol sa kaso ng Ong Jin Ward. 10 taong gulang pa lamang ang kalihim noong panahong iyon at ang naglogout ay ang kanyang mga magulang. Nahulaan ni Black na ang pamamaraan ng kalihim sa paggawa ng krimen ay katulad ng sa malaking demonyo na kanyang nakatagpo na naghipnotismo sa mga tao upang patayin ang isa't isa. Nahanap din ng dating pulis ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kalihim. Mayroon siyang asawa na isang vet malapit sa Devu Forest. Naalala ni Black na ang Devu Forest ay dating tirahan ng malaking demonyo 600 taon na ang nakalipas. Sumakay na ang bida at si Black sa kotse. Naghahanda na pumunta sa kagubatan nang biglang nakatanggap si Black ng tawag mula kay Black Hole na nag-uulat ng balita. Nahanap niya ang lokasyon ng lalaking may puting buhok kaya gusto niya itong ipaalam kay Black. Ngunit hindi niya inaasahan na nahanap na rin ito ni Black. Nakipagkita si Black Hole kay Black sa Devu Forest. Papunta na siya roon at umalis na rin ang bida at si Black. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakita ni Black Hole ang dating pulis na papunta rin sa Devu Forest, ngunit nasira ang kotse nito sa kalagitnaan ng daan. Nag-alok si Black Hole na isakay siya. Natatakot pa rin ang dating pulis sa nangyari noon, ngunit dahil mahalaga ang pagliligtas ng tao, sumakay na lang siya. Ngayon, sinabi ni Black Hole sa dating pulis na kahit sino pa ang patayin niya, hindi niya ito sasaktan. Tinitingnan ng dating pulis si Black Hole nang may pagdududa. Sa totoo lang, kahit naging demonyo na siya, naaalala pa rin niya na ang dating pulis ang kanyang tunay na ama noong nakaraang buhay. Pagdating ng gabi, dumating din ang bida at si Black sa gilid ng kagubatan. Nakipag-ugnayan sila sa dating pulis at ipinaalam sa kanya na darating si Black Hole at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Ngunit mukhang labis ang pag-aalala nilang dalawa. Sa halip, pinoprotektahan ni Black Hole ang dating pulis. Ibinaba ni Black ang telepono at patuloy na pumasok sa loob ng kagubatan kasama si Sang-un. Biglang nanginginig ang kamay ng bida. Natukoy niya ang lokasyon ng kalihim. Agad na hinabo ni Black ang babae hanggang sa bangin. Nagbanta ang kalihim na tatalon at hindi malalaman ni Black kung nasaan ang lalaking may puting buhok. Kinailangan ni Black na huminto. Bigla siyang inatake. Hindi inaasahan ang asawa ng kalihim ay isa ring demonyo. Lumapit muli ang bida, nanginginig muli ang kanyang kamay. Binalaan siya ni Black na tumakbo agad. Agad na tumakas si Sang-un at mabilis din siyang hinabo ng asawa ng kalihim. Naiiwan si Black upang makipaglaban sa kalihim. Sa loob lamang ng maikling panahon,
panahon, nagawa niyang talunin ang babae. Wala nang ibang pagpipilian, hinila ng kalihim si Black pababa ng bangin. Sa kabilang banda, natuklasan ng asawa ang bida. Nag-arko siya upang barilin ito. Naglabas din ng kutsilyo si Sang-un, naghahanda na umatake, ngunit hindi matalo ng mga espada ang mga bala. Nauna nang kumilos ang asawa. Sa kabutihang palad, naisalba ni Black ang palaso para kay Sang-un. Pagkatapos ay hinila niya ang asawa sa isang lugar upang patayin ito. Paglabas ni Black, nakita ng bida na may palaso sa kanyang katawan at gusto niya itong tulungan na alisin. Sa kabila ng presyon mula sa flower blood na nagdudulot ng pagdurugo sa kanya, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang bunutin ang palaso. Pagkatapos, tinanong ng bida si Black kung nasaan ang kalihim. Sinabi niya na naglaho ito pagkatapos mahulog sa bangin. Lumalabas, bumalik ang kalihim sa kotse na nagplano na tumakas, ngunit naghihintay na si Black Hole doon. Mayabang pa rin ang kalihim dahil sinabi niya kay lalaking may puting buhok ang lahat ng sikreto ni Black Hole. Kapag nagising ito, malalaman ni Black kung sino ang sinungaling. Galit na galit si Black Hole nang marinig niya ito. Sa isang kindat, pinatay na niya ang kalihim. Sa sandaling ito, nagising ang lalaking may puting buhok sa bahay ng mag-asawang kalihim. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas, napagtanto na si Black lang ang nasa contact list na maaaring tumulong sa kanya. Agad na tinawagan ng lalaking may puting buhok si Black. Papunta na si Black upang hanapin siya. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanya, tinanong niya kung nasaan ito upang sunduin. Nang malaman niyang pinatawad na siya ni Black, labis siyang natuwa. Bigla niyang naalaala ang kakaibang kwento na sinabi ng kalihim. Nais niyang sabihin kay Black, ngunit bago pa man siya nakapagsalita, dumating si Black Hole at sinira ang telepono. Niyakap niya ang lalaking may puting buhok, umiyak at nagkwento tungkol sa kanilang matalik na pagiging magkapatid at pagkatapos ay bigla niyang sinaksak ito upang ipadala sa huling hantungan. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Gobon ang sakit na parabang may matinding sugat siyang natamo. Nang dumating ang dating pulis, nakita niya ang lalaking may puting buhok na nakahando sa isalupa. Pagkatapos ay dumating din ang bida at si Black. Niyakap ni Black ang lalaking may puting buhok. Ang buhay na ito ay hindi magiging tulad ng nakaraan. Kailangang mabuhay ang lalaking may puting buhok. Dumating ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa kritikal na kalagayan. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, nagising siya. Agad siyang tinanong ni Black kung si Black Hole ba ang sumaksak sa kanya. Hindi itinanggi ng lalaking may puting buhok. Nagtanong pa si Black kung bakit. Sinabi ng lalaking may puting buhok na gusto ni Black Hole na patayin siya upang burahin ang ebidensya dahil alam niya ang sikreto nito. Gusto ni Black na malaman ang sikreto. Ikinuwento ng lalaking may puting buhok ang sinabi sa kanya ng kalihim. Na 600 taon na ang nakalipas, si Black Hole ang pumatay sa ina at anak ng lalaking may puting buhok sa nakaraang buhay. Nagalit si Black nang marinig ito. Lumalabas na si Black Hole ang sinungaling, hindi ang bida. Gusto ni Black na hanapin si Black Hole upang maningil. Paglabas niya sa pinto, pinigilan siya ng bida. Sa ngayon, kahit hanapin pa ni Black si Black Hole, hindi niya ito tuluyang mapapatay. Kailangang mag-usap ang lahat upang makahanap ng paraan para tuluyang mapuksa si Black Hole. Kinabukasan, lumabas na sa ospital at umuwi ang lalaking may puting buhok. Dinala siya ni Black sa isang silid upang magpahinga at tinanong kung may kailangan siya. Walang pag-aatubiling sumagot ang lalaking may puting buhok na gustong tulungan siya ni Black na patayin si Black Hole. Kahit hindi humingi ng tulong ang lalaking may puting buhok, gagawin pa rin ito ni Black. Pagkatapos ay lumabas siya upang hayaan itong magpahinga. Sa gabi, sinunog ni Black ang painting ng bida sa harap nito. Ngayon, lahat ng galit na dulot ng hindi pagkakaunawaan ay nabura. Nakita ni Black na masayang namumuhay si Sang-un sa buhay na ito, kaya hindi na niya gustong bawiin pa ang kanyang kaluluwa. Ituturing niya itong paghingi ng tawad sa bida dahil sa hindi niya pagkakaintindi dito sa loob ng 600 taon. Ngayon, gusto ni Black na dalhin si Sang-un at ang lahat sa isang ligtas na lugar upang manirahan at pagkatapos ay bumalik upang tapusin ang alitan kay Black Hole. Gayunpaman, hindi pumayag ang bida. Gusto niyang gamitin siya ni Black upang lumikha ng bitag para mahuli si Black Hole. Inisip ni Black na masyadong mapanganib ito, ngunit ang desisyon ni Sang-un ay hindi magbabago. Pumayag si Black na sundin ang mungkahin nito at nangako na hindi niya hahayaang masaktan ito. Kinaumagahan, naghanda ang lahat ng gamit para lumipat sa isang ligtas na lugar. Bago pumasok si Black sa huling laban kay Black Hole, nalulungkot ang lahat sa bahay dahil marami silang magagandang alaala rito. Nangako si Black na ibabalik silang lahat pagkatapos niyang ayusin ang issue kay Black Hole. Ngunit nang dalhin ang lahat sa bagong bahay, nagbago ang isip ng bawat isa dahil mas maganda ang bagong bahay kumpara sa luma at sira-sira. Sa gabi, nagkaroon ang lahat ng housewarming party. Kahit alam nilang may mapanganib pa ring Black Hole sa labas, masaya at kampante ang lahat. Nalungkot ang dating pulis dahil sa alak kaya umupo siya sa isang sulok. Lumapit si Black upang magtanong tungkol dito. Lumalabas, ito ang unang pagkakataon sa buhay ng dating pulis na naramdaman niya na mayroon siyang pamilya. Hinikayat siya ni Black na ituring ang lahat dito bilang kanyang pamilya. Dahil sinabi ni Black na pamilya sila, nais ng dating pulis na bigyan siya ng payo. Huwag nang hanapin si Black Hole. Tumakas na lang silang lahat at mamuhay ng masaya, ngunit ayaw ni Black na mamuhay ang lahat ng may pag-aalala. Kaya nagdesisyon pa rin siyang patayin si Black Hole. Nangako siyang babalik sa lalong madaling panahon upang makasama ang lahat. Nang matapos ang party, dinala ni Black ang lalaking may puting buhok sa silid tulugan. Sa oras na iyon, gusto ng lalaking may puting buhok na bawiin ang sinabi niya kaninang umaga. Ayaw na niyang patayin pa ni Black si Black Hole. Manatili na lang daw siya roon at mamuhay kasama ang lahat. Sinabi ni Black na alam niya ang gagawin niya. Hinikayat niya ang lalaking may puting buhok
na matatapos din ang lahat at babalik siya rito kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay lumabas si Black at naghintay. Sa gabing ito, lihim silang aalis ni Sang-un. Nagplano silang dalawa na hanapin si Black Hole upang maningil. Bago umalis, nag-usap silang dalawa. Naalala nilang dalawa ang party kagabi at sabay silang umiti. Nagulat ang bida dahil ito ang unang beses na nakita niyang umiti si Black. Lumapit si Sang-un sa mukha ni Black at sinabihan siyang umiti muli. Nang mapagtanto niyang masyado siyang nagpapakita ng damdamin, nahihiya siyang tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating silang dalawa sa bodega. Gusto ni Black na maghanda ng ilang gamit bago makipagkita kay Black Hole. Humingi siya ng tulong sa bida upang hanapin ang lubid. Habang naghahalongkat si Sang-un, biglang tumakbo si Black palabas at isinara ang pinto. Ikinulong siya sa loob. Lumalabas, gusto niya lang makita si Black Hole ng mag-isa. Ayaw niyang sumama ang bida sa panganib. Sinubukan ni Sang-un na sirain ang pinto, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Black si Black Hole at nag-ischedule ng huling laban. Kinabukasan, hindi sinasadyang dumaan si Gubon sa bodega at nakita niya na nakakulong ang kanyang ate. Pinuntahan niya at binuksan ang pinto para sa kanyang ate. Nag-alala si Sang-un at nagtanong kung nasaan si Black. Sabi ni Gubon, umalis siya ng maaga. Nagmamadaling kinuha ng bida ang sasakyan upang hanapin siya. Sa oras na ito, si Black ay nasa balon kasama si Black Hole. Ito ang orihinal na balon na binalak niyang gamitin upang ikulong si Sang-un. Matapos niyang bawiin ang kanyang kaluluwa, nagpasya siyang gamitin ito kay Black Hole. Pagkatapos, dinala ni Black si Black Hole sa bukana ng balon. Sasaktan niya ito at ihulog sa ibaba. Pinatay ni Black Hole ang ilaw para makita kung sino ang mas mahusay makipaglaban sa dilim. Nagsimula silang maglaban, ngunit mabilis na natalo si Black at nasaksak pa ni Black Hole. Sinamantala ito ni Black at nagpanggap na hinimatay upang dayain si Black Hole. Lumapit ito upang tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Biglang hinugot ni Black ang kutsilyo at isinaksak sa butas sa katawan ni Black Hole dahil sinabi nito sa kanya na iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sumigaw sa sakit si Black Hole, pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Hinabol din siya ni Black pataas ng tulay. Doon lang sinabi ni Black Hole kay Black ang isang sikreto. Hindi immortal si Bungasan, ngunit may dalawang nilalang na sabay na nabubuhay. Kailangang patayin silang dalawa ng sabay-sabay para tuluyang mapuksa. Hindi si Black ang espada na pumatay kay Bungasan. Sa halip, gusto ng bida na gamitin ang dalawang bungasan para maglaban sila upang mapuksa silang dalawa ng sabay-sabay. Dahil ang malas na tadhana sa pagitan ni Black at Sang-un ay nagsimula 1,000 taon na ang nakalipas, hindi 600 taon na nakalipas tulad ng iniisip niya. Ngunit kahit anong paliwanag pa ang gawin ni Black Hole, hindi na nag-abala si Black. Gusto lang niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya sa nakaraang buhay at tulungan ang kanyang mga mahal sa buhay na ito na mamuhay ng payapa. Naglaban silang dalawa sa tulay sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay nahulog sa ilog. Hindi malinaw kung sino ang nakaligtas at sino ang namatay. Sa oras na ito, pinuntahan ng bida ang lugar sa paligid ng balon upang hanapin si Black, ngunit wala siyang nakita. Nawalan siya ng pag-asa at umupo sa lupa. Biglang nagpakita si Black sa harap niya. Umiyak si Sang-un dahil sa pag-aalala para sa kanya. Inamin ng bida na mas mahalaga ngayon na mabuhay si Black kaysa sa paghihiganti. Marahil nagkakaroon na siya ng damdamin para kay Black. Pagkatapos, sabay silang naghanap kay Black Hole, ngunit mula nang mahulog ito sa ilog, nawalan na ng baka si Black. Nakita ngayon ng bida na malubha ang sugat ni Black, kaya iminungkahi niyang umuwi muna sila at magpahinga. Nakatakas na rin naman si Black Hole. Sinunod ni Black ang sinabi niya. Nakahanap sila ng kalapit na motel upang doon magpalipas ng gabi. Pagkagising kinabukasan, nakita ni Sang-un na nagluluto ng noodles si Black para sa kanya. Masaya siyang kumain ng napakaraming noodles na may sabaw. Habang kumakain ang bida, biglang nagtanong si Black tungkol sa nangyari kahapon. Alam niyang may damdamin si Sang-un para sa kanya, kaya naghahanap na siya ng paraan upang lumayo. Ayaw niyang magmahal ng halimaw ang bida. Nahiya ang bida. Kahit ayaw niya sa isang tao, hindi niya ito dapat sabihin ng ganoon, tama ba? Sa tingin niya, dahil walang kaluluwa si Black, hindi siya makaramdam ng pag-ibig. Pumasok si Sang-un sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Nagdesisyon siyang ibalik ang kaluluwa nito, ngunit kinuha ni Black ang kutsilyo at itinago. Nadismaya ang bida. Dati, gusto niyang kunin ang kaluluwa, ngayon naman, ayaw niyang ibigay ito. Sinabi ni Black na babawiin niya ito kapag kailangan niya na talaga. Sa totoo lang, natatakot si Black na baka totoo ang sinabi ni Black Hole. Ayaw niyang maging bungasan ulit si Sang-un at mamatay kasama nito. Dahil sa pag-iisip nito, umalis si Black nang may pagkadismaya. Sa oras na ito, naaalala ni Black ang sinabi ni Black Hole. Ang malas na kapalaran niya at ni Sang-un ay nagsimula 1,000 taon na ang nakalipas. Ngunit sa alaala lang ni Black, 600 taon pa lang. Ibinahagi ni Black ito sa bida. Gusto niyang kumpirmahin kung paano sila nagkakilala 1,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, umuwi silang dalawa, masaya ang lahat nang makita silang muli. Umalis ang bida upang humingi ng tulong kay Gobon na makita kung paano sila nagkakilala ni Black 1,000 taon na ang nakalipas. Pumasok silang tatlo sa silid at naghanda. Nagsimulang manood si Gobon mula sa ika-negatibo 7 buhay. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. May lumitaw na isang bata at pinigilan si Gobon na ipagpatuloy ang panonood ng alaala ng kaluluwang ito. Dahil kapag nabunyag ang lahat ng katotohanan, lahat ay maglulugaw. Ang batang ito ay ang kanyang tiyan noong bata pa siya, at siya rin ang sorceress na may kakayahang maghula ng lahat ng bagay sa buhay ni Black. Lumabas si Gobon sa alaala ng kaluluwa ni Sang-un. Napansin niya na may sugat ang kanyang kamay. Ano pa bang kakilakilabot na sikreto ang nakatago sa alaala ng bida? Hindi naglakas loob si Gobon na magpatuloy sa panonood dahil sa takot na baka maapektuhan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa gabi, palihim na pumasok si
Black sa bahay ni Black Hole. Nakita niya ang painting na nakasabit sa dingding nito. Sa gitna ng painting ay dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na nakatayo sa gitna ng mga demonyo. Hula niya, ang dalawang taong ito ay ang dalawang bungasan. Hindi sinasadyang nakakita si Black ng isang piraso ng papel sa puwang sa dingding. Nang kunin niya ito, nalaman niyang ito ang painting ni Sang-un. Naiginuhit ni Black 600 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Black ang malaking painting dahil sa kuryosidad. Sa likod nito ay ang impormasyon tungkol sa mga nakaraang buhay ni Sang-un na kinolekta ni Black Hole. Biglang pumasok ang gwardiya. Kinuha ni Black ito at tinanong kung saan nagpunta si Black Hole. Sinabi ng gwardiya na hindi umuwi si Black Hole buong gabi. Tinawagan ni Black ito, ngunit hindi sumagot. Nagduda si Black na malapit pa rin ito sa lugar kung saan sila naglaban. Pagkatapos, umuwi si Black upang sunduin ang bida upang hanapin si Black Hole. Nang makarating sila sa kagubatan, iniwan ni Black si Sang-un sa kotse. Binigyan niya ito ng espada para sa sarili at nag-iisang pumasok sa loob ng kagubatan. Patuloy na tinawagan ni Black si Black Hole. Ginagamit niya ang tunog ng ring ng telepono upang matukoy ang lokasyon nito. Hindi na iba si Black Hole ngayon sa isang taong malapit ng mamatay. Patuloy siyang humihingi kay Black na patayin si Sang-un. Pumunta si Black dito upang tanungin si Black Hole tungkol sa nangyari 1,000 taon na ang nakalipas. Ikinuwento ni Black Hole ang buong pangyayari. 1,000 taon na ang nakalipas, iisa lang ang pag-ibig ni Black para sa bida. Ngunit ito ay isang bungasan. Ginamit lamang niya si Black upang gawin ang kanyang kalooban hanggang sa mag-logout ito at isinumpa pa siya. Kaya naman, 600 taon na ang nakalipas, bumalik siya kay Black at ginawa itong immortal na bungasan. Nakinig si Black sa kwento ni Black Hole, ngunit nahirapan pa rin siyang maniwala. Ngunit sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Black Hole dahil nagawa na niya ang kanyang layunin. Lumalabas, sinubukan lang ni Black Hole na pigilan si Black doon upang ang kanyang tauhan ay magpanggap bilang pulis at arestuhin ang bida. Nang bumalik si Black sa kotse, nakita niyang puno ng dugo si Sang-un, ngunit sinabi niya na hindi iyon dugo niya. Dugo iyon ng tauhan na nasugatan niya. Pagkatapos magsalita, hinimatay si Sang-un. Sa kabilang banda, ang tauhan na malubhang nasugatan ng bida ay pumunta kay Black Hole upang ipaalam na nabigo ang plano dahil biglang lumakas ang bida. Tila naintindihan ni Black Hole ang isang bagay at sinabihan ang tauhan na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang dugo nito upang ipanumbalik ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Black Hole na pagbayarin si Black ng mahal. Dinala ni Black si Sang-un sa hotel at tinulungan siyang gamutin ang kanyang sugat. Nakatulog ang bida dahil sa sobrang pagod. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Black ang telepono. Tumawag si Gobun upang tanungin ang sitwasyon nilang dalawa. Sinabi ni Black na nagpapahinga sila sa lumang bahay. Hindi pa rin mapakali si Gobun. Pagkababa ng telepono, agad niyang niyaya ang lahat na pumunta sa lumang bahay. Kahit pinigilan sila ng dating pulis, sinuportahan siya ng tiya at ng lalaking may puting buhok, kaya sumuko na lang ang dating pulis. Sa kabilang banda, kagigising lang ng bida. Inalagaan siya ni Black ng buong puso. Tinulungan niya itong buksan ang bote ng tubig, tiningnan kung mailagnat ito, at sinamahan pa sana siyang magpalit ng damit, ngunit tumanggi si Sang-un. Mag-isa siyang pumasok sa banyo at tiningnan ang sugat sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ito ay naging peklat na eksaktong katulad ng sa kanyang ate. Pagkatingin sa peklat, biglang naalaala ng bida ang mga alaala ng nakaraang buhay. Ang dahilan kung bakit isinumpa ni Sang-un si Black 600 taon na ang nakalipas. Dahil 1,000 taon na ang nakalipas, pinatay ni Black ang buong nayon niya. Ang mga mata ni Black noong panahong iyon ay napakabagsi. Sinaksak ni Sang-un ang kanyang braso ng kutsilyo. Nagmula roon ang peklat sa braso ni Black. Pagbalik sa kasalukuyan, nawala ng ulirat ang bida at nagdulot ng malakas na ingay sa banyo. Nagmamadaling pumasok si Black upang tingnan. Bigla, sinaksak siya ni Sang-un. Nagtanong si Black kung ano ang nangyayari. Ngayon lang bumalik ang ulirat ng bida. Binitawan niya ang gunting sa kanyang kamay at tumingin sa mga mata ni Black. Nagtanong kung ano ba talaga siya. Pagkatapos, ikinuwento ni Sang-un kay Black ang naalaala niya, ngunit iba ito sa alaala ni Black. Naaalala niya na ang bida ang pumatay sa maraming tao at sinaksak niya ito na naging peklat sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang peklat sa braso ni Black at ang peklat sa dibdib ng bida ay parehong nagpapatunay na hindi sila nagkamali ng alaala. Sa huli, nagdesisyon silang dalawa na kalimutan na iyon at makontento na sa kasalukuyan nilang buhay. Sakto namang dumating ang malaking pamilya sa lumang bahay, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Black dahil alam niyang hindi sila titigilan ni Black Hole. Gayunpaman, kung aalis sila ngayon, maaaring mapansin ito ng mga mata at kamay ni Black Hole na nagmamasid sa malapit, kaya hindi rin iyon maganda. Kinailangan ni Black na patirahin ang lahat doon at protektahan sila. Ngunit nangangahulugan iyon na wala siyang oras para hanapin si Black Hole. Alam ng dating pulis ang pag-aalala ni Black, kaya tinawag niya ito sa pribadong silid at nag-alok na siya ang hahanap kay Black Hole kapalit niya. Hayaan na lang daw si Black sa bahay upang protektahan ang lahat. Agad na tumutol si Black. Sa ganoong paraan, siya ang unang mapapanganib, ngunit nagpilit pa rin ang dating pulis na hanapin si Black Hole. Wala ring maisip si Black na mas magandang paraan, kaya napilitan siyang pumayat. Sa gabi, tinulungan ni Black ang bida na maglagay ng gamot. Hindi sinasadyang nahawakan niya ang peklat at biglang bumalik ulit ang alaala ng nakaraang buhay sa isip ng bida. 1,000 taon na ang nakalipas, mag-asawa sila ni Black at may 2 anak, ngunit hindi malinaw kung bakit. Isang gabi, pinatay ni Black ang buong nayon at sinaksak siya ng mga sundalo ng mga sibat sa buong katawan. Bago siya mag-logout, nakiusap siya kay Black Hole na gawin siyang bungasala. Nang akmang sasalo si Black sa araw na iyon, agad siyang itinulak ni Sang-un. Nagulat si Black at nagtanong kung may nakita pa siyang ibang bagay sa nakaraang buhay.
buhay. Dinaya ng bida si Black, sinabing ang alaala lang na nakita niya kahapon ang kanyang naaalala. Bigla, lumayo siya kay Black, ayaw niyang hawakan siya nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Black ng tawag mula sa dating pulis na nagpapaalam na hinanap na niya ang lahat ng lugar na nakarehistro kay Black Hole, ngunit wala itong nakita. Sinabi ni Black na okay lang kahit hindi niya ito nahanap. Ang mahalaga ay ligtas siya. Kinabukasan, biglang sumugod ang pulis sa bahay ni Black upang arestuhin ang mga suspect sa pagpatay, sina Black at Sang-un. Lumabas ang tiya upang harangan ang pinto. Binigyan ng oras si Black at ang bida upang tumakas. Gayunpaman, nang hindi nila mahanap si Black at ang bida, inaresto ng pulisya ang natitirang tatlo at dinala sila. Lumabas, ito ay isang utos mula sa konsehal na sumusunod sa utos ni Black Hole. Gusto ng konsehal na tulungan siya ni Black Hole na manalo sa halalan upang makapasok sa sentro. Ngunit ang anyo ni Black Hole ngayon ay hindi na iba sa isang pulubi. Naiinis siya sa mga taong patuloy na nagpapuri, kaya ginamit niya ang sirop ng konsehal upang punan ang kanyang gutom na tiyan. Sa oras na ito, labis na nag-alala si Black dahil hindi niya maabot ang tatlong tao, kasama si Gobun. Tinawagan niya ang dating pulis at hiniling sa kanya na tanungin ang kanyang mga kakilala sa pulisya kung saan nila dinala ang mga tao. Sinubukan ng dating pulis na tawagan ang kanyang junior, ang team leader, ngunit hindi nito sinabi sa kanya. Biglang narinig ng dating pulis ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Naalala niya ang boses ng farm thug na nakita niya sa farm habang iniimbestigahan ang mga lugar na nakarehistro kay Black Hole. Agad na ipinaalam ng dating pulis kay Black na marahil ang tatlong tao, kasama si Gobun, ay dinala sa farm. Tama nga, dinala ng mga pulis ang tatlong tao, kasama si Gobun, sa farm para kay Black Hole. Pumasok siya, binati silang tatlo, at pinapasok ang farm thug para harasinin ang lahat. Humakbang ang tiya upang harangan ang dalawang bata, ngunit tinapon siya ng farm thug sa isang sulok. Gusto ni Black Hole na saktan si Gobun muna. Hiniling ng lalaking may puting buhok kay Black Hole na gamitin ang kanilang dating relasyon. Ngunit kung halimaw ka, anong pag-ibig o pag-ibigan ang pag-usapan? Napilitang bumalik ang lalaking may puting buhok kasama ang tiya upang iligtas si Gobun. Sinaksak ng tiya ang likod ng farm thug gamit ang isang pitchfork na nagdulot ng matinding sakit at galit sa kanya. Muling tinapon ang tiya. Sa pagkakataong ito, pumasok ang tiya sa isang estado ng possession at nagpropesya tungkol sa pagkawala ni Black Hole. Si Juan ang magpupuno kay Black Hole at papatay sa kanya. Nagalit si Black Hole nang marinig niya ito. Dali-dali siyang tumakbo upang saktan ang tiya. Pagkatapos, lumabas si Black Hole, sumakay sa kotse at umalis habang ang tiya ay nakahandusay at humihingalo sa bisig ng dalawang bata. Umiyak ng malakas si Gobun at ang lalaking may puting buhok. Nagmamakaawa sa tiya na magtiis pa ng kaunti. Ngunit namatay ang tiya dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang dating pulis. Walang magawa siya dahil huli na siyang dumating. Ngayon, pumasok ulit ang farm thug. Binugbog niya ang dating pulis at dinala si Gobun at ang lalaking may puting buhok. Nang dumating si Black at ang bida, nakita lang nila ang dating pulis na malubhang nasugatan at ang tiya na nakahandusay sa isang sirop na pool. Hindi napigilan ng bida ang kanyang kalungkutan at tumakbo upang umupo sa tabi ng tiya. Walang imik na nakatayo si Black, pinipigilan ang galit sa kanyang loob. Biglang tumakbo ang ilang pulis. Tamang-tama, mayroon si Black na pagbubuhusan ng galit. Talagang naging halimaw si Black. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na pumatay, eksaktong katulad ng nakita ni Sang-un sa kanyang alaala ng nakaraang buhay. Matapos mapatumba ang dalawang pulis, kinuha niya ang team leader at tinanong kung saan nila dinala ang dalawa pa. Takot na sumagot ang team leader na dinala sila ng farm thug at umalis na. Akala niya ay patatawarin siya kapag sinabi niya ito, ngunit nagdesisyon pa rin si Black na saktan ang team leader. Hinarang ng bida ang saksak niya gamit ang kanyang kamay. Nagmamakaawa na bumalik siya bilang ang mabait na Black na kilala nilang lahat. Unti-unting kumalma si Black. Ang kailangan niyang gawin ay alamin ang bakas ng taong nagdala kina Gobun at sa lalaking may puting buhok. Naalala ng dating pulis na inimbestigahan niya ang isang kaso na may kaugnayan sa farm thug. Ibinigay niya ang telepono sa team leader upang kumuha ng impormasyon mula sa istasyon ng pulisya. Ang farm thug na ito ay dating suspect sa isang serya ng pagkawala sa Devu Mountain 20 taon na ang nakalipas. Ngunit pagkatapos noon, nawala rin ito ng walang bakas. Lumalabas, inalagaan pala siya ni Black Hole sa farm na ito. Naalala ni Black na ang halimaw na nakita niya 600 taon na ang nakalipas sa Devu Mountain ay isang demonyong kumakain ng 100 tao. Sumakay agad si Black at ang bida, kasama ang team leader, papunta sa Devu Mountain. Sa kabilang banda, nakatali si Gobun at ang lalaking may puting buhok sa kotse. Ang farm thug na nagmamaneho ay biglang napahinto dahil sa isang sirang trailer sa gitna ng kalsada. Bumaba ang farm thug sa kotse upang ayusin ito. Akala niya kaya niyang buhatin ang trailer gamit ang kanyang lakas, ngunit isa lang pala itong ilusyon ng lakas. Sa loob ng kotse, binali ni Gobun ang bote ng salamin at ginamit ang bubog upang putulin ang tali. Pagbalik ng farm thug, nakatakas na sila at ang lalaking may puting buhok. Galit na galit ito at nagmamadaling naghanap. Tumakbo si Gobun at ang lalaking may puting buhok sa bukid habang humahabol ang farm thug sa likod nila. Nagdesisyon silang hatiin ang daan upang malito ang farm thug. Hindi inaasahan, tinawag ng lalaking may puting buhok ang farm thug at hinabol siya. Natatakot siyang baka mapanganib si Gobun dahil buntis ito, ngunit nakita ni Gobun na nasugatan ang lalaking may puting buhok. Kaya inilipat niya ang atensyon ng farm thug sa sarili niya. Sinabing kapatid siya ng bida at mas madaling madala ang kanyang ate kung dadakipin siya. Sa wakas ang huling laban ay naglalayon sa Siholake. Ang lalaki at babaeng bida ay pumunta sa sasakyan ng kalaban. Tumingin-tingin si Juan, ngunit walang nakita, kaya agad siyang tumakbo sa bukid upang maghanap.
Naalala ng lalaking bida ang eksena ng paghahanap sa kanyang asawa at mga anak noong inatake ng bungasan 600 taon na ang nakalipas. Sana sa pagkakataong ito ay hindi huli, biglang nakita ni Juan ang lalaking may puting buhok na nakahiga sa lupa, umaagos ang dugo, mabuti na lang at buhay pa siya. Sa kabilang banda, matapos tumakbo sa buong maisan, natuklasan ng babaeng bida na tinatakasan siya ng kalaban habang karga si Gobon. Nang makita si Sang-un, para siyang nakahawak ng ginto at agad ibinagsak si Gobon sa bukid. Hinugot ng babaeng bida ang espada sa likod niya at naghintay na lumapit ang kalaban, ngunit nang aatakihin na sana siya, nahablot na nito ang espada. Gagamitin sana ng kalaban ang espada upang patayin si Sang-un, buti na lang at dumating ang lalaking bida sa oras. Itinulak niya ang kalaban palayo kay Sang-un at lumipad sa maisan upang labanan ito. Sa simula, nasa kalamangan ang kalaban dahil sa espada at nasugatan niya ang magkabilang mata ni Juan. Ngunit ginamit ng lalaking bida ang puwersa ng bunga sa lab upang hindi siya makahinga at madaling natalo ito. Sa wakas, ligtas na si Gobon at ang lalaking may puting buhok. Gumamit ang babaeng bida ng tela upang itali ang mata ni Juan, tinutulungan siyang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos, nagmaneho siya upang ihatid ang lahat pauwi. Sa isang bahagi ng kalsada, sinabihan ni Juan ang babaeng bida na huminto. Gusto niyang kausapin ang nakataling kapitan sa gilid ng puno. Alam ng lalaking bida na ang kapitan na ito ay ang Vice General na gustong patayin siya sa nakaraan niyang buhay, kaya nag-iingat siya ng husto. Sa pagkakataong ito, gusto ni Juan na iulat niya ang mga plano ng Black Hole. Upang maiwasan ang pagtataksil, ginamit ng lalaking bida ang pamilya ng kapitan upang takutin ito. Nag-alala ang babaeng bida kung paano naging isang tunay na demonyo si Juan na dating mabait. Hindi sumagot ang lalaking bida dahil may gustong makita ang kasalukuyan niyang anyo, kaya pagbibigyan niya ito. Pag-uwi ng lahat sa gabi, pakiramdam nila ay may kulang dahil wala ang kaunti at naging malungkot silang lahat maliban sa lalaking bida na walang pakialam. Tinanong ng babaeng bida kung plano niyang maghanda ng libing para sa auntie, ngunit hindi kailangan ni Juan. Ang layunin niya sa buhay ngayon ay talunin lang ang Black Hole dahil sa takot na malagay sa panganib ang lahat. At ngayon, bulag na rin siya kaya hindi niya mapoprotektahan ang lahat. Nagpasya si Juan na paalisin silang lahat. Hindi naiintindihan ni Sang-un ang dahilan, gusto niyang manatili at tulungan siya dahil nanghihiram pa rin siya ng kaluluwa niya. Ngunit inako ng lalaking bida ang lahat ng responsibilidad. Dahil 1,000 taon na ang nakalipas, siya mismo ang humiling sa Black Hole na gawin siyang bungasan. Labis na nagulat ang babaeng bida nang marinig ito. Iniisip na dahil sa pangyayaring iyon, lalong lumakas ang evil instinct ni Juan. Nagpasya siyang isama ang kanyang kapatid at ang lalaking may puting buhok. Ngayon, naiwan na lang ang lalaking bida sa bahay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa dating pulis. Ipinagbigay alam nito na naayos na ang usapin tungkol sa auntie sa istasyon at gusto niyang sumama sa lahat. Ngunit pinaalis siya ni Juan dahil wala na ang lahat dito at siya lang ang mag-aasikaso ng sarili niyang problema. Galit ang dating pulis at gustong magmaneho upang alamin ang totoo. Bigla siyang nakatanggap ng isa pang tawag, may napaka-importanteng kailangan ang kapitan na ipagawa sa kanya. Kahit galit pa rin ang dating pulis dahil sa pagiging alagad ng Black Hole ng kapitan. Ngunit dahil sa salita ay pumunta pa rin siya sa pinagkasunduan, hindi inaasahang ang nagpakita ay ang Black Hole. Natakot ang dating pulis ngunit hindi tumakas, gayunpaman, walang masamang intensyon ang Black Hole. Dumating siya upang sabihin sa dating pulis kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. 50 taon na ang nakalipas, ang ama ng dating pulis ay ang unang serial killer. At ang nagawa ng masama sa sarili niyang asawa ay isang reincarnated na demonyo. Ngayon, si Juan ay isang mangangaso na nagtatanggal ng mga reincarnated na demonyo at tinatalo niya ang ama ng kapitan. Hindi sinasadyang pinatay ng pressure ng demon blood sa lalaking bida ang kapatid ng kapitan, ngunit hindi niya ito iniligtas. Sinabi ng Black Hole na iyon ang malamig na katangian ng pagkatao ng lalaking bida. Ikinuwento niya ang lahat sa dating pulis at umalis, ang layunin ay ihiwalay si Juan sa lahat. Mag-isa ang lalaking bida sa malaking bahay. Bigla niyang naalala ang mga alaala kasama ang auntie. Kasama niya ang auntie mula noong bata siya hanggang sa matanda na siya, hindi masabing walang kaunting damdamin. Kahit na hindi niya ito kamag-anak sa nakaraan niyang buhay, ang pag-iisip tungkol sa pinagdaanan niya kasama ang auntie ay nagpasikip sa dibdib ng lalaking bida. Akala niya ay sasaksakin niya ang kanyang sarili ng espada upang makatakas sa sakit, ngunit biglang tumakbo ang babaeng bida upang pigilan siya. Hindi pala niya natiis na iwanan si Juan mag-isa dito, kaya bumalik siya upang sunduin siya. Sa wakas, ipinahayag na ng lalaking bida ang kanyang damdamin sa babaeng bida. Kahit na may immortalidad siya, lagi niyang nakikita ang mga mahal sa buhay na nawawala sa tabi niya. Hindi siya maaaring umiyak o bumagsak at wala siyang mahanap na masandalan. Niyakap ni Sang-un si Juan at inaliw siya na mula ngayon ay may kasama na siya. Tutulungan niya itong pag-aanin ang lahat ng pagdurusa, sasamahan siya at poprotektahan ang kanyang pamilya. Nangako siyang hinding-hindi niya ito iiwan. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang umalis sa lumang bahay at bumalik sa bagong bahay. Pagdating sa bahay, tinulungan ng babaeng bida si Juan na suriin ang kanyang mga mata. Ang isang bahagi ay gumaling na habang ang isa ay hindi pa. Marahan na tinulungan ni Sang-un ang lalaking bida na takpan ang bahagi ng mata na hindi pa nakakakita. Kinaumagahan, pumunta ang lalaki at babaeng bida sa isang bundok. Ito ang tirahan ng bungasan sa nakaraan. Gustong doon ilibing ni Juan ang Black Hole. Ngayon alam na ng babaeng bida na gusto niyang mamatay kasama ang Black Hole. Sa pakiramdam na mawawalan siya ng isang mahalagang bagay, sinabi niya kay Juan ang nakita niya noong unang buhay. Siguro nagkakilala na silang dalawa noon, ngunit hindi malinaw kung ano ang koneksyon na iyon. Gustong malaman ni Sang-un ang tungkol dito kasama ni Juan bago siya makipaglaban sa Black Hole, ngunit hindi talaga nakinig ang lalaking
lalaking bida. Ang tanging layunin ng kanyang pag-iral ay protektahan ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa nakaraan niyang buhay. Hindi niya hahayaang mangyari ang isang kapuspalad na pangyayari tulad ng 600 taon na ang nakalipas. Kahit na kailangan niyang mamatay kasama ang black hole, handa siyang gawin ito. Hindi mapigilan ng babaeng bida si Juan kundi ang umiyak na lang. Pagkatapos nito, nagpatuloy silang umakyat sa bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto ang babaeng bida. Hindi siya mapakali. Nagpasya siyang ibalik ang kaluluwa sa lalaking bida at hayaan ang sarili niyang mamatay kasama ang black hole kapalit nito. Ngunit hindi sumang-ayon si Juan, ngayon mas mahalaga si Sang-un kaysa sa buhay at kamatayan. Dahil sa loob ng 600 taon, hindi nawala ang kanyang imahe sa isip niya. Noong hinahabol ng mga taga-baryo ang lalaking bida, ang babaeng bida ang nagligtas sa kanya. Mula noon, lagi niya itong naaalala na may pagnanais na suklian siya hanggang sasaktan niya ang kanyang pamilya. Naalala niya ulit ito na may pagnanais na maghiganti sa loob ng 600 taon. Ngayon, nakita niya ang babaeng bida at naayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan niyang buhay. Ngunit malalim nang nakaukit ang imahe ni Sang-un sa isip ng lalaking bida. Mula sa simula, ang kapalaran ng dalawa ay nakatakda na hindi matatapos. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos mapigilan ang babaeng bida sa paggawa ng isang kahangalan, dinala siya ng lalaking bida pa uwi upang gamutin ang kanyang sugat. Ngayon, pumasok si Gobon at ang lalaking may puting buhok. Iniisip na sinaktan ni Juan si Sang-un. Ngunit agad siyang ipinagtanggol ng babaeng bida. Sinabing gusto niyang ibalik ang kaluluwa kay Juan at maging bungasan ulit at mamatay kasama ang black hole. Nang makita ang lalaki at babaeng bida na nag-aagawan upang ayusin ang sigalot sa black hole, galit na galit si Gobon dahil itinago nila ang bagay na ito at ngayon lang niya nalaman. Nagmungkahi siya na maghanap ng mas magandang solusyon dahil ayaw na niyang may mawala pa sa pamilya. Biglang dumating ang dating pulis, may gusto siyang kausapin ng pribado ang lalaki at babaeng bida. Ngayon, sinabi ng dating pulis sa lalaki at babaeng bida na ipinaalam sa kanya ng kapitan. Nagtatago ang black hole sa bundok malapit sa balon. Agad na napagtanto ni Juan na ito ay isang bitag. Gusto ng black hole na akitin siya dito upang ikulong sa balon na inihanda niya para sa kanya. Sinabi ng dating pulis na sasamahan niya ang lalaking bida sa balon upang tulungan siyang tuluyang tapusin ang black hole sa huling pagkakataon. Nag-alangan si Juan nang marinig ito. Sa sandaling iyon, tinawag sila ng lalaking may puting buhok upang kumain. Naghanda si Gorbon ng isang masaganang hapunan para sa lahat. Sa pagkukumpleto ng lahat dito, sinabi ni Gorbon ang kanyang hangarin. Ayaw na niyang may mawala pa sa pamilya. Sumali rin ang lalaking may puting buhok. Humihiling kay Juan na mag-isip ng ibang paraan at huwag mamatay kasama ang black hole. Kinuha ng dating pulis ang baril. Ito ang inihanda niya para sa black hole. Gusto niyang sumama kay Juan upang makita ito kahit na hindi siya makakatulong ng malaki. Ngunit sa mahalagang sandali, mas may kalamangan ang dalawa kaysa sa isa. Sinusuportahan ng babaeng bida ang dating pulis at masasabing 3 laban sa isa. Gusto rin niyang sumama sa lalaking bida sa black hole. Sa pagtanggap ng pampatibay loob mula sa lahat, gumaan ang pakiramdam ni Juan. Pagkatapos ng hapunan, masayang nagpaalam ang lalaki at babaeng bida kina Gorbon at ang lalaking may puting buhok at umalis, sumama rin sa sasakyan ang dating pulis. Bago umalis, gusto ng lalaking may puting buhok na hilingin sa dating pulis na protektahan ang kaligtasan ng lalaki at babaeng bida at pati na rin ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang larawan ng pamilya, umaasang magkakasama silang muli. Gayunpaman, kakaiba ang ekspresyon ng dating pulis ngayon, tila may iniisip siyang kung ano. Sa sandaling ito, dumating ang lalaki at babaeng bida sa bundok malapit sa balon. Sinabi ni Juan ang kanyang hangarin kay Sang-un matapos talunin ang black hole. Gusto niyang ibalik nito ang kanyang kaluluwa upang maging tao. Agad na sumang-ayon ang babaeng bida. Matapos habulin at pahirapan ng mga demonyo sa loob ng 1,000 taon, gusto ng babaeng bida na subukan ang pagkakaroon ng immortal body muli. Nangako siyang gagamitin ang kapangyarihang iyon upang protektahan ang lalaking bida at ang kanyang mga mahal sa buhay. At kung muling ipanganak si Juan, hahanapin niya ito. Ngayon, dumating na rin ang dating pulis. Sinabihan ng babaeng bida na huwag niyang barilin ang puso ng black hole anuman ang mangyari dahil magiging sanhi ito upang mamatay din ang lalaking bida. Tanong ng dating pulis, kailangan lang daw barilin ang black hole at ihulog ito sa balon. Kinumpirma ni Sang-un na tama ito na ang pagbaril sa parehong puso ng sabay-sabay ay makakatapos kay bungasan. Wala nang itinatanong ang dating pulis at nagtuloy-tuloy na sa bundok. Labis na naghinala si Sang-un sa kakaibang kilos nito at palihim na sumunod. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating silang 3 sa balon. Gustong makita ni Juan ang black hole ng mag-isa. Sinabihan niya ang dalawa na maghanda sa labas. Hihinaan niya ang black hole. Ang pulis ang may tungkuling barilin siya at sugatan, ngunit hindi dapat barilin ang puso. Pagkatapos, lalapit ang babaeng bida upang turukan ng lason ang black hole at kapag siya ay pinakamahina, itali siya at itapon sa balon. Matapos planuhin ang perpektong plano, mag-isa siyang pumasok. Pagdating sa balon, isinara ni Juan ang pinto ng silid upang hindi makalabas ang black hole. Nagsimula ring lumaban ang black hole, nag-apoy at naghagis sa sahig. Naghanda siya ng isang nagniningas na arena para sa kanyang sarili. Ngunit hindi inaasahang lumapit ang lalaking bida at humingi ng tawad sa black hole. Inamin niya na siya ang may kasalanan. Dahil 1,000 taon na ang nakalipas, siya mismo ang humiling sa black hole na gawin siyang bungasan na siyang simula ng lahat ng transmigratory evils. Alam din ni Juan na tinutulungan lang siya ng black hole. Nakita niya ang kalmadong saloobin ng lalaking bida. Ginaya ng black hole ang pagkamatay ng Onti upang inisin siya, ngunit hindi ito nagalit. Dahil hindi rin niya kamag-anak ang Onti sa nakaraan niyang buhay. Nagbanta ang black hole na kung hindi matatapos ang lahat
lahat ngayon, ang susunod niyang bibisitahin ay ang pamilya ni Juan. Ang babala na iyon ay parang apoy na nagpabagsak sa diwa ng pakikipaglaban ni Juan. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at sinaksak ito ng nakamamatay. Hindi nagpatalo ang black hole at sinaksak din siya, na humantong sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Ang labanan ay kasing igting ng string ng gitara. Ang black hole ay hindi lamang hindi humina, kundi nagawa pa ring itulak si Juan at inumin ang kanyang dugo na parang inuming pampalakas. Sinubukan ni Juan na sumaksak ulit bago maubos ang kanyang lakas. Habang nakahiga si Juan dahil sa pagkawala ng dugo, ang isa naman ay nakakuha ng bagong lakas mula sa immortal blood. Tumayo siya ulit na may intensyong hanapin si Sang-un at saktan si Juan bilang revenge. Tumakbo siya sa labas at nakita si Sang-un na nakatayo, na parang naghihintay ng labanan hanggang kamatayan. Dinala niya ito sa lugar kung saan nakaabang ang dating pulis. Hindi na kailangan pang magsalita, patuloy siyang binaril hanggang sa mapabagsak ang black hole. Hindi pa siya tumitigil, tinutok pa niya ito sa puso upang siguraduhin tapos na. Nang makita ito, sumugod si Sang-un upang pigilan siya ngunit huli na. Dahil ang tunay na layunin pala niya ay tapusin silang dalawang bungasan at ganap na alisin ang panganib sa sangkatauhan at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Hindi tumitigil, galit siyang sumugod kay Juan na nakahiga, na may baril sa kamay at may intensyong tapusin ang lahat sa isang putok. Ngunit biglang sumugod ang babaeng bida at humarang na naging sanhi upang magulat ang dating pulis. Inulit niya ang mga pagkakataon na sinubukan ni Juan na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan ang lahat na naging sanhi upang mag-alinlangan ang matigas na puso ng matanda. Bago pa siya makapagdesisyon, nagsimulang umubo ng dugo sina Sang-un at ang matanda, hindi pa sila nakakapagpanik, naintindihan na nila na hindi papatay ang black hole at unti-unting gumagaling. Dali-daling tumakbo si Sang-un upang turukan siya ng espesyal na gamot, ngunit hindi siya mas mabilis kaysa sa bilis ng resurrection ng immortal. Mabilis niya itong nahuli pagkatapos ng maraming pagkakataon, nahuli niya rin ang kanyang biktima. Hindi lang nanood ang dating pulis, sumugod siya at nagpaputok ng sunod-sunod at sinabihan ang babaeng bida na tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-aalala ang black hole sa mga bala. Sumugod siya at sinaksak siya ng mabilis, sa nakita nito, tumakas ang babaeng bida. Hindi nag-abala na habulin, bumalik ang black hole upang hanapin si Juan at tapusin ang solo na labanan sa pamamagitan ng pagyakap dito at itapon sa balon. Pagkaraan ng ilang sandali, gumapang ang dating pulis sa gilid ng balon at tinawag si Juan pababa. Walang magawa habang papalapit na matapos ang lahat sa isang trahedya. Naisip niya ang isang paraan lamang upang bumangon ang lalaking bida. Iyon ay ang painumin siya ng dugo. Alam niyang malapit na siyang bumagsak, hindi na siya naghintay at nagpatulo ng dugo. Sinalo ni Juan ang mga patak ng dugo habang sumisigaw ng ama. At pagkatapos, matapos malasahan ang kaunting dugo na iyon, ang demonyo sa loob ni Juan ay hindi lamang nagising, ngunit bumangon din na mailakas na parang bagong full charge. Hindi kalayuan, biglang naramdaman ng black hole ang energy flow na nanggagaling sa bahay. Sumasakit ang kanyang katawan, ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagsimulang tumagas ng dugo, na nagpapahiwatig na ang natalo ay nagsimula ng bumangon muli na may tunay na lakas. Ang kwento ay bumalik sa 1,000 taon na ang nakalipas ng mayroon lamang dalawang tunay na bungasan sa lupaing ito ang lalaki at babaeng bida. Ngunit sa lungat sa sabi-sabi na sila ay mga halimaw, namuhay silang parang mga bayani, gumagawa ng kabutihan at tumutulong sa mga tao. Isang araw, iniligtas ng babaeng bida ang isang pares ng mga batang kapatid na babae mula sa pagkahabol at ibinigay ang mga ito sa isang mabait na babae upang alagaan. Ngunit mula rito, ang lumang sumpaan sa pagitan niya at ni Juan na magsasama sila anuman ang mangyari ay nagsimula ng maglaho. Si Sang-un, marahil dahil sa kanyang pagmamahal sa mapayapang buhay, ay umalis sa bundok at iniwan si Juan upang manirahan kasama ng babae at ng dalawang bata. Nangako siyang babalik kapag lumaki na ang mga bata, ngunit ang pangakong iyon ay naging mga ulap na lumilipas sa paglipas ng panahon. Tahimik na lumipas ang 10 taon, nanatili si Juan sa bundok na iyon, naghihintay araw-araw na may pananabik. Pagkatapos, umikot muli ang tadhana nang minsan silang umakyat sa bundok upang mangolekta ng gamot. Ang dalawang bata, na ngayon ay matanda na, ay hindi sinasadyang nakakita ng isang nakakatakot na eksena. Isang lalaki ang nakikipaglaban sa kapatid niya, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang black hole, na noong panahong iyon ay isa pa ring ordinaryong tao. Nang matuklasan, agad siyang gumawa ng hakbang upang patahimikin ang mga saksi. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang babaeng bida at pinigilan ang kanyang kilos. Nagmamadali niyang hinila ang takip sa mukha upang makita ng malinaw at agad na nag-alinlangan dahil hindi siya tao. Naghanda si Sang-un na tapusin ang lahat sa pinakamadaling paraan. Iyon ay isang libingan para sa taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Ngunit sa kabutihang palad, tumakbo ang dalawang bata upang pigilan siya. Nang gabing iyon, dinala ang bangkay ng eldest son sa barracks na may mabigat na kapaligiran. Nagalit ang general, nagpasya siyang hanapin kung sino ang naglakas loob na buhayin ang return ticket ng kanyang anak. Habang naghahati pa ang mga sundalo sa paghahanap sa bawat halamanan, lumitaw ang black hole at sinabi. Nakita niya mismo si bungasan na sinaktan ang eldest son at alam pa niya kung saan nagtatago ang taong iyon. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon, dinala ng black hole ang general at ang mga sundalo sa bahay ng babae na kasama ni Sang-un. Hinila ng general ang babaeng bida at sinuri ang kanyang pagkatao. Gumaling ang sugat na lumitaw na parang walang nangyari. Alam niyang ito ay si bungasan na nagpapanggap na tao, kaya nag-utos siyang patayin agad. Hatiin siya sa mga piraso at ipadala ang bawat bahagi sa iba't ibang address. Walang pagkaantala, sinaksak siya ng vice general at nawala ng malay si Sang-un. Nang magising siya,
siya, naging impyerno ang nayon, ang mga taga-baryo at sundalo ay nakahiga sa dagat ng dugo at lahat ng ito ay gawa ni Juan. Ang dalawang magkapatid na iniligtas niya ay ang tanging nakaligtas, yakap ang kanilang lola na patay na. Sa gitna ng pagkawasak na iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming siglo, umiyak si Sang-un. Ang kanyang luhaang mga mata ay nakatingin kay Juan na nakatayo pa rin doon, malamig at tahimik. Sa sakit at galit, sumugod siya at sinaksak ang kamay niya. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Juan na ang lahat ng ginawa niya ay upang alisin lamang ang mga taong nagdulot ng masama sa kanya. Ngunit biglang bumangon ang general at sinaksak siya bilang paghihiganti. Pagkatapos nito, sumunod din ang dalawang magkapatid, sunod-sunod na sinaksak ang taong dating itinuturing na kanilang tagapagligtas. Sa pagmamalaki ng isang nilalang na walang off switch, walang habas siyang nagbigay ng sumpa na ang general ay muling ipapanganak na mawawala ng isang braso. Ang nakatatandang kapatid na babae ay hindi magkakaroon ng anak sa kanyang buhay. At ang nakababatang kapatid na lalaki ay ipapanganak na hindi makakakita ng liwanag. Ang hindi inaasahan ni Juan ay ang tatlong parusa na iyon ay hindi sinasadyang naging tatlong tadhana. Nag-uugnay sa kanya sa trio na ito sa pamamagitan ng masamang karma sa susunod na buhay. Habang ang lahat ay tila bumabagsak sa isang cycle ng dugo at paghihiganti, biglang sinaksak ng babaeng bida ang kanyang puso ng espada. Hindi dahil sa sakit, ngunit dahil ayaw niyang magpatuloy si Juan sa paghahasik ng kapahamakan. Kasabay nito, ang puso ni Juan ay nadudurog din dahil sa tatlong saksak mula sa nakaraan at alam niya na ang tiket para sa buhay na ito ay kailangan ng bayaran. Bago bumitaw sa buhay, hindi kinalimutan ni Juan na magbigay ng panghuling sumpa na nakalaan para kay Sang-un. Kahit na mag-reincarnate siya bilang isda na lumalangway sa karagatan o ibon na lumilipad sa kalangitan, hahanapin pa rin niya ito at inumin ang kanyang dugo at aalisin ang kaluluwa ng lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit. Gusto ni Juan na ipamana ang eternal power kay Black Hole. Nang hilahin niya si Juan sa gubat, sinubukan ding sumunod ng nakababatang kapatid na lalaki upang pigilan ang paglilipat ng kapangyarihan. Ngunit nauna na ang general na naghihingalo, hindi ito pagkamuhi, ngunit proteksyon sa kanyang suwel na anak hanggang sa huling sandali. Nangako siyang kung makikita niya ang magkapatid sa susunod na buhay, babayaran niya ang lahat ng karma ng walang labis o kulang. Sa kabilang banda, dahil wala na siyang lakas upang magsalita ng mahaba, inilipat ni Juan ang kapangyarihan sa Black Hole. Ngunit hindi lamang siya nagbigay ng kapangyarihan, nag-iwan din siya ng souvenir hole sa gitna ng dibdib nito. Bilang seal upang matiyak na sa susunod na buhay, hindi tatakas ang Black Hole sa utang at kailangan siyang buhayin sa anumang halaga. Ang kwento ng 1,000 taon ay nagtapos ngunit tahimik din ang naglatag ng pundasyon para sa susunod na cycle. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, biglang napaiktad ang Black Hole, naramdaman niyang may bumalik. Isang bagay na luma, sinauna, at nakakatakot, iyon ay ang orihinal na bungasan. Ang taong nagbigay ng kapangyarihan sa kanya ay nagigising. Hindi na naghintay na lumala ang sitwasyon, itinulak niya ang babaeng bida pababa sa gilid ng bundok at tumakas. Bumalik si Sang-un sa balon at nakita ang dating pulis na patay na, labis siyang nasaktan. Ngunit kailangan pa rin niyang bumangon dahil nandoon si Juan sa labas, kailangan niya itong hanapin. Sa isang lugar na dating tahanan ni Juan 1 milenyo na ang nakalipas, sa wakas ay natagpuan niya ang Black Hole. Ang Black Hole, na may ambisyon na maging immortal, ay nagplano na ibalik si Juan sa ultimate na bersyon ng bungasan. At muling ilagay ang Eternal Hole sa kanyang katawan at magkasama silang pumunta upang patayin ang babaeng bida, upang tamasahin ang walang hanggang buhay. Wala siyang pinagsisihan, nag-alis pa nga siya ng dugo mula sa napakaraming nilalang na nakilala niya at tinipon sa daan papunta dito upang ialay kay Juan. Ngunit si Juan ngayon ay hindi na ang tao, 1,000 taon na ang nakalipas, hindi niya kailangan ng walang hanggang buhay, kundi isang ordinaryong buhay ng tao. Ang sagot na ito ay parang sampal sa mukha ng 1,000 taon na ambisyon ng Black Hole. Nagalit siya at nagplano na gawing eternal display item si Juan sa kanyang immortal living museum. Biglang lumitaw ang babaeng bida at sinaksak siya ng nakamamatay sa likod. Agad na bumalik ang Black Hole at itinulak siya sa lupa na may galit na tila naipon sa loob ng 1 milenyo. Sumigaw siya na kasalanan ni Sang-un ang lahat. Kung wala siya, magtatagumpay na sana ang kanyang 1,000 taon na plano. Sa galit, hindi siya nag-atubiling manaksak pabalik. Nang makita iyon, sumugod si Juan na parang multo at kinagat ang liig ng Black Hole na parang isang galit na ligaw na hayop. Inubos niya ang lahat ng dugo sa katawan nito at ginamit ang kapangyarihang iyon upang saksakin ang puso ng Black Hole ng sapat upang wakasan ang parehong trahedya at alamat. Nagpanik si Sang-un at sinubukan siyang pigilan sa susunod niyang gagawin. Ngunit nagpasya na si Juan, lumabas siya at tinapos ang sarili niyang buhay. Hindi siya napigilan ni Sang-un, umiyak na lang siya, naisip niyang ibalik ang kaluluwa sa kanya, umaasang mailigtas pa. Ngunit marahang tumanggi si Juan, napakalayo na ng lahat, ang paglingon ay hahantong lang sa bangin. Sinabi niya na ang kanyang pag-alis ang tanging paraan upang matanggal ang sumpa na binitiwan niya 1,000 taon na ang nakalipas. Kapag naglaho na siya, hindi natatalian ng cycle of reincarnation ang iba, at magkakaroon ang lahat ng pagkakataon na muling ipanganak ng payapa, wala nang maiipit sa karma dahil sa kanya. Gayunpaman, may isa pa ring bagay na hindi niya nakamit sa puso niya, iyon ay ang hindi niya makasama ang babaeng hinabol niya sa loob ng maraming buhay. Sa narinig na ito,
ito, hindi maitago ni Sang-un ang kanyang damdamin, idineklara niya na kung hindi siya mag-reincarnate sa susunod na buhay, bababa siya sa kabilang buhay at kukunin siya. Umiti si Wan at pinagaan ang loob niya sa huling pagkakataon. Kung magkaroon siya ng pagkakataon na muling ipanganak, hahanapin niya ito bago pa bumalik ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ng pangako na iyon, unti-unti siyang naglaho na parang uso, nag-iwan ng hindi mapupunang kawalan sa kanyang mga bisig. Naging wala rin ang black hole, naglaho kasama ang kapalaran ng taong pinanghahawakan niya. 3 tao ang pumasok sa huling labanan, isa lang ang bumalik ngunit wala ng lakas si Sang-un. Napakalubha ng sugat na naghatid sa kanya ng dahan-dahan, ngunit tiyak na parang nais din ng tadhana na makasama niya kaagad ang kanyang minamahal. Bago matapos, nag-iwan si Sang-un ng mensahe para kay Gubon na may kasamang salita mula kay Wan na ano man ang mangyari sa universo, magkikita pa rin sila sa ibang anyo. Nagpa siya ang lalaking may puting buhok at si Gubon na maghintay na lang. At pagkatapos, pagkaraan ng kalahating siglo, sa wakas, hindi sila binigo ng langit. Ang magandang balita ay ipinadala na ang babaeng bida ay muling ipinanganak sa pagkakataong ito bilang isang eskultor ng bato. Isang sulat ang ipinadala sa kanya kasama ang larawan ng isang lumang bahay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pagkakita niya sa larawan, kusa siyang napaluha dahil ang bahay na iyon ang nagtatago ng mga alaala ng nakaraan niyang buhay ng isang pusong hindi kailanman natutulog. Sa likod ng larawan ay ang address na nakasulat ng maikli na parang palihim na naglagay ng gihit ang Diyos upang hindi siya maligaw. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng 1 minuto ang babaeng bida. Sinundan niya ang address sa larawan at doon, nakita niya ulit si Wan. Kahit na ngayon lang sila nagkita sa buhay na ito, tila nag-uusap na sila mula sa nakaraan niyang buhay. Pakiramdam nila ay pamilyar na pamilyar. Sa pamamagitan ng pelikula, napagtanto rin natin na ang immortalidad ay hindi isang gantimpala, ngunit maaari itong maging isang parusa kapag napilitan ang isang tao na mabuhay ng may kalungkutan at pagkamuhi. Kapag binitawan lamang natin ang pagkamuhi, nagpatawad sa iba at sa ating sarili, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimulang muli ng payapa. Ang tadhana ay isang kakaibang bagay, kung minsan kailangan nating dumaan sa ilang buhay upang malaman kung sino talaga ang mahalaga sa atin. Dito nagtatapos ang seryeng ito. Nawasay maging malakas at malusog kayo upang suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na serye. Sige, paalam at magkita-kita ulit tayo. Bye-bye!